Mang Dante, inimbitahan ng bastos ng manugang ko ang buong pamilya para sa isang marangyang bakasyon, pero kinalimutan akong isama. May sapat lang daw na pera para sa tiket nila at sa mga magulang niya. Ngumiti lang ako, magsaya kayo. Pagdating nila sa resort, naghihintay na ako doon. Sinusundan mo ba kami? Umalis ka. Sigaw nila, pero lumapit ang security guard. At pagkatapos ng mga sinabi niya, lumuhod sila. Nagmamakaawa ng tawad. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Inihanda ko ang mesa gamit ang magagandang plato, ang mga natanggap namin ni Aling Elena bilang regalo sa kasal. 14 taon na ang nakalipas. Porselana na puti na may manipis na gintong gilid. 3 piraso lang ang nabasag sa paglipas ng panahon. Ang liwanag ng gabi ay pumasok sa mga kurtina. Parehong mga kurtina na isinabit namin noong 1998 na nagbibigay ng kulay amber sa lahat. Naghanda ako ng paboritong kaldereta ni Ate Maya, may kasamang patatas at carrots, ang recipe na pinahusay ng kanyang nanay bago siya kinuha ng kanser. Nakalagay ang pangalan sa bawat upuan, maingat na nakalimbag. Mahalaga ang maliliit na detalye. Dumating sila ng 20 minuto ang huli. Si Kuya Rico ang unang pumasok sa pinto. Sumunod si Ate Maya na hawak na ang cellphone. Sumunod ang kanyang mga magulang. Si Tita Cynthia, nakasuot ng silk blouse na malamang ay mas mahal pa sa buwanang bill ko sa kuryente. Si Tito Ben, naka-blazer na may gintong butones. Tiningnan nila ang dining room ko na parang mga turista sa isang museo ng kahirapan, Mang Dante. Ang handshake ni Kuya Rico ay maikli, walang gana. Salamat sa pag-imbita. Walang anuman. Maupo na kayo. Kumpleto na ang hapunan. Maingat kong inayos ang bawat isa. Si Ate Maya sa kanan ko, si Kuya Rico sa tabi niya, ang mga magulang niya sa tapat. Ang head of the table ay akin pa rin, kahit papaano. Inilabas ko ang kaldereta sa serving platter ni Aling Elena. Umaakyat ang usok, ang amoy ay pumuno sa maliit na silid. Mukhang luma, sabi ni Tita Cynthia, habang tinitingnan ang mga dingding, ang lumang wallpaper, ang mga framed photo ni Ate Maya sa iba't ibang edad. Natutuwa ako't natuloy ang promotion mo, Ate Maya. Pinaghirapan mo yan. Bahagya siyang tumingin mula sa cellphone. Nangyayari iyan kapag maayos ang networking. Ang mga salitang iyon ay masakit kaysa sa kanyang nalalaman. Tumawag ako ng 3 beses sa mga dating kasamahan sa negosyo. Gumugol ng 2 oras sa telepono kasama ang isang hotel chain executive na may utang na loob sa akin. Lahat para masigurong nakarating ang aplikasyon niya sa tamang tao. Akala niya, sa networking niya lang. Kinuha ni Kuya Rico ang boteng alak na dinala ko, isang 2015 Napa Cabernet na pinili ko talaga para sa gabing ito, labang-labang liba na hindi ko na sana ginastos. Tiningnan niya ang label, nakataas ang kilay, na tila may pag-apruba. Sige, ito ang disenteng vintage. Sa wakas, may inumin na sulit dito sa lugar. Nagbuhos muna siya para kay Tita Cynthia, pagkatapos ay kay Tito Ben, pagkatapos ay kay Ate Maya. Umikot ang bote sa mesa, nilaktawan ang baso ko bago inilagay ni Kuya Rico sa dulo, malayo sa abot ko. Napanood ito ni Ate Maya. Wala siyang sinabi. Ang ganda ng panlasa ni Kuya Rico, sabi ni Tita Cynthia habang humihigop. Pinalaki namin siyang magpahalaga sa kalidad. Si Tito Ben ay sumandal sa upuan. Pinag-aralan ang dining room ko na parang appraiser sa isang estate sale. Mang Dante, hindi mo pa ba naiisip mag-update? Bago lang ang kusina namin. Granite countertops, stainless appliances, ang halaga pa lang sa pagbebenta. Ang gaganda ng kurtina na ito. Putol ni Tita Cynthia, hinawakan ng tela sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo na parang tinitingnan ang thread count. Siguro, mga 20 taon na yan, no? Maayos pa naman, sabi ko. Gumagalaw si Kuya Rico sa upuan, kumakaskas ang mga paa sa kahoy na sahig. Nag-ayos siya upang lumikha ng mas malaking distansya sa pagitan namin, humarap sa mga magulang niya, bumubuo ng pader kasama si Ate Maya sa gitna. Humarao si Ate Maya sa kanya, bahagyang nakatalikod sa akin ngayon. Inabot ko ang patatas. Kinuha ni Kuya Rico ang bowl nang hindi tumitingin sa akin. May malaking anunsyo, sabi niya. Nakangiti sa kanyang mga magulang.
Magbabakasyon kami bilang pamilya, El Nido, Palawan, 1 linggo. Ako, si Maya, si Mama, si Papa. Aalis sa ika-21. Ang tinidor ko ay huminto sa kalagitnaan ng pagtaas. Maganda yan. Anong resort? Paraiso ng kuweba. 5-star. Pribadong dalampasigan, kumpleto. Masigla na siya ngayon. Kumakaway gamit ang baso niya ng alak. Ang alak ko, 5 ticket lang ang budget namin. Kami at ang mga magulang ko, 5 ticket. 4 na tao ang binanggit. Malinaw ang pagtanggal niya sa akin. Kalkulado. Kaya kong bayaran ang sarili kong gastos. Sabi ko, pinananatili ang boses na kalmado. Gusto kong sumama sa pamilya. Ang cellphone ni Ate Maya ay dumulas sa mesa patungo kay Tita Cynthia. Naglo-load ang mga larawan ng bakasyon sa screen. Lalo siyang tumalikod sa akin, yumuko upang ituro ang mga resort amenity. Nang magsalita siya, hindi siya tumingin sa akin. Kailangan namin ng pahinga sa iyo, pa. Ang silid ay umikli. Sina Tita Cynthia at Tito Ben ay biglang naging interesado sa kanilang mga plato. Mabilis na sumingit si Kuya Rico na may pekeng paghingi ng tawad. Hindi ito personal, Mang Dante. Alam mo na yun. Quality time kasama ang immediate family. Ang kamay ko ay umaabot sa serving dish. Pinanood ko itong tumigil sa ere. Parang hindi ito sa akin. Dahan-dahan, ibinaba ko ito sa kandungan ko. Ang kaldereta ay nanatiling hindi nagalaw sa plato ko, naninigas sa sarili nitong katas. Siyempre, narinig kong sabi ko, naiintindihan ko. Tumayo ako, kumaskas ang upuan, kukunin ko lang ang panghimagas, walang umangal. Nagbuhos na si Kuya Rico ng alak, sa lahat, maliban sa akin. Habang naglalakad ako, patungo sa kusina, puno pa rin ang plato ko. Mula sa pintuan, narinig ko si Tita Cynthia na nagtatanong tungkol sa spa packages, si Tito Ben nagmumungkahi ng golf excursions. Ang tawa ni Ate Maya, magaan at madali, tulad noong 12 taong gulang siya at dinadala ko siya sa ice cream pagkatapos ng klase. Hindi ako kumuha ng panghimagas. Dumaan ako sa kusina, sa hallway, paakyat sa hagdan patungo sa kwarto ko, sa likod ko. Nagpatuloy ang usapan nang walang tigil, hindi man lang napansin ang pagkawala ko. Isinara ko ang pinto at umupo sa gilid ng kama ko. Suot pa rin ang jacket na isinuot ko sa kasal ni Ate Maya, ang parehong isinuot ko sa promotion dinner niya noong nakaraang buwan, ang parehong jacket na kinutya ng pamilya ni Kuya Rico. Mula sa sahig, narinig ko ang mas maraming tawanan, ang kalansing ng mga baso, ang alak ko, ang mesa ko, ang bahay ko, ang kanilang selebrasyon. May nagbago noon, tumpak at malamig, tulad ng pagbagsak ng mga tumbler sa loob ng isang kandado. Tumahimik ang bahay, bandang 10 p.m. Narinig ko ang pagsara ng mga pinto sa ibaba. Sa guest room sila nagstay, syempre. Masyadong maraming alak para magmaneho ng ligtas pa uwi. Ang alak ko. Umupo ako sa gilid ng kama, sa wakas ay inalis ang jacket, nakasabit sa upuan. Ang parehong upuan kung saan ko inilatag ang mga damit ko kaninang umaga, umaasang ang hapunan na ito ay maglalapit sa amin. Alam kong hindi ako makakatulog. Inalis ko ang salamin sa pagbasa, nilinis gamit ang laylayan ng damit ko, at isinuot ulit. Ang kwarto ay pareho lang sa loob ng 20 taon. Ang jewelry box ni Aling Elena ay nasa dresser pa rin. Wala na, lahat ay naibenta para bayaran ang hospital bills niya na hindi sakop ng insurance. 23 taong gulang noon si Ate Maya, bagong graduate, umiiyak sa libing. Hinawakan ko ang kamay niya sa buong serbisyo. Kailan niya binitawan ang kamay ko? Ang mga alaala ay dumating ng pira-piraso, hindi linear, bawat isa ay matalim. Ang kasal, 35,000. Karamihan sa ipon ko noon. Si Ate Maya sa kanyang damit, nagliliwanag. Si Kuya Rico, sa tabi niya, mukhang hindi komportable sa kanyang tuksedo. Sinulat ko ang check, iniisip, ito ang ginagawa ng isang ama. Ito ang pag-ibig na nagiging totoo. Ang kotse. 15,000 para sa down payment sa Tesla nila. Ang sasakyan na nilagpasan lang nila ako noong nakaraang Pasko nang hindi humihinto, papunta sa hapunan sa mga magulang ni Kuya Rico. Kami lang pa. Babayaran ka namin. 4 na taon na iyon. Tumigil ako sa pagtatanong,
tungkol sa bayad pagkatapos ng unang taon, ang mga kasangkapan para sa unang apartment nila, ang emergency roof repair na hindi nila kayang bayaran, ang credit card bill na 8,000 na ipinaliwanag ni Kuya Rico bilang pansamantalang cash flow issues. Sa bawat pagkakataon, sinulat ko ang check. Sa bawat pagkakataon, yayakapin ako ni Ate Maya at sasabihing, ikaw ang pinakamagaling, pa. Tumayo ako at naglakad patungo sa home office ko sa hallway. Ang laptop ay nasa desk. May password protected. Naglalaman ng buhay na hindi alam ng anak ko. Binuksan ko, inilagay ang code, pinanood ang screen na lumiwanag. 4 na ari-arian. Ang hotel sa Tampa na binili noong 2008 nang bumagsak ang merkado, ni-renovate, kumita sa loob ng 18 buwan. Ang boutique inn sa Sarasota, nakuha noong 2012. 2 bed and breakfast sa St. Augustine, binili ng pares noong 2019. Lahat ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng Wilson Holdings LLC. Lahat ay bumubuo ng matatag na kita. Lahat ay ganap na hindi nakikita ng pamilya ko. Kasalukuyang kabuoang halaga, $1.2 million. Binuo ko ang empire na ito ng tahimik, sadyang pagkatapos mamatay ni Aling Elena. Nagtatrabaho ng double shift sa ospital kung saan ako naging facilities manager, iniipon ang bawat ekstrang dolyar, nag-aaral ng real estate investment sa night classes at weekend seminars. Ang LLC ay nakarehistro sa ilalim ng gitnang pangalan ko, Tomas, para mapanatili itong hiwalay, pribado. Sinabi ko kay Ate Maya na kumukuha ako ng karagdagang trabaho para maging abala. Hindi siya nagtanong ng detalye. Binuksan ko ang spreadsheet ko, $170,000. Iyan ang konserbatibong pagtatantya ng ibinigay ko sa kanila sa loob ng 12 taon, hindi kasama ang hapunan ngayong gabi, hindi kasama ang mga tawag sa telepono na ginawa ko para masiguro ang promotion niya, Chiwan Mayuan. At kailangan nila ng pahinga sa akin. Bandang 3 ng umaga, naglakad ako patungo sa kwarto ni Ate Maya noong bata pa siya. Ang guest room ngayon ay tinanggalan na ng karamihan ng personal na gamit pero may ilang larawan pa rin sa dingding. Si Ate Maya sa edad na 8, walang ngipin, yakap ako sa Disney World. Si Ate Maya sa edad na 16, hawak ang first place debate trophy niya, nakaakbay ako sa kanya. Si Ate Maya sa edad na 21, college graduation. Ang ngiti niya ay tunay at ipinagmamalaki. Hinawakan ko ang frame, malamig ang salamin sa ilalim ng mga daliri ko. Kailan nawala ang babaeng iyon? Dahan-dahang sumikat ang araw, ang kulay abong liwanag ay gumagapang sa mga bintana. Bandang 7, narinig ko ang mga boses sa ibaba. Mahina, nag-uusap, gising na sina Ate Maya at Kuya Rico, nag-uusap sa kusina. Naglakad ako sa hallway ng nakayapak na natiling malapit sa dingding. May magandang acoustics ang lumang bahay kung alam mo kung saan tatayo. Sa tuktok ng hagdan, malinaw na nadala ang kanilang mga boses. Kailangan lang nating lapitan ng tama. Ang boses ni Ate Maya, ang maingat na tono na ginagamit niya kapag nagmamanipula ng sitwasyon sa trabaho. Paniwalain natin na ideya niya yun. May equity siyang inuupuan na hindi naman niya kailangan. Si Kuya Rico, walang gana gaya ng dati. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa isang tao. Idinikit ko ang likod ko sa dingding, nakikinig. Matigas ang ulo niya, patuloy ni Ate Maya. Pero kung ipapakita natin na pinapagaan lang natin ang buhay niya, wala namang mamahaling panlasa ang matanda. Siguro mas sasaya pa siya sa isang one-bedroom. Ang tawa ni Ate Maya, maliit, kasabwat. Isinuot niya nga yung parehong jacket sa promotion dinner ko at sa kasal ko. Tumingin ako pabalik sa kwarto ko kung saan nakasabit ang jacket na iyon sa upuan. Pareho nga, tama siya. Kapag nabenta na natin ang bahay, sabi ni Ate Maya, ang boses niya ay nagiging mas kumpiyansa. Kaya na nating bayaran ang mga card at baka tingnan na natin yung mas malaking lugar sa Winter Park. Hindi man lang mapapansin ni Pa ang pagkakaiba. Ang tono ni Kuya Rico ay binago ang parirala para maging panunuya, tulong sa pamilya. Ang pamilya na nangangailangan ng pahinga sa akin. Ang pamilya na nagpaplanong kumbinsihin akong ibenta ang bahay ko, ang bahay ni Aling Elena, para lang makapag-upgrade sila. Bumalik ako sa kwarto ko na may parehong maingat na paggalaw na ginamit ko para lapitan ang hagdan. Isinara ang pinto ng tahimik, umupo sa desk ko,
Binuksan ulit ang laptop. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Nagulat ako doon. Dapat nanginginig. Sa halip, nag-type sila. Paraiso ng Cueva Resort, El Nido for sale. Nag-load ang listing. Luxury beachfront property. 80 rooms. Pribadong marina. Matatag na klientele. Asking price, 0.85 million. Ipinakita ng mga larawan ang malinis na dalampasigan, mga infinity pool, mga mag-asawa na umiinom ng cocktail habang lumulubog ang araw, ang parehong resort kung saan nagpaplano ang anak kong magbakasyon nang wala ako, pinondohan ng pera ko sa alak, ng hospitality ko sa hapunan, nang walang katapusang pagpapatawad ko. Binuksan ko ang leather journal ko, ang ginagamit ko sa pagsubaybay sa mga hotel acquisition ko, pagsusulat ng financial notes, pagpaplano ng expansion. Sa isang bagong pahina, sinulat ko ang numero 1,850,000. Pagkatapos ay sinulat ko ang Agosto 16. Pagkatapos ay sinulat ko ang paraiso ng kuweba. Ang sulat kamay ko ay matatag, tumpak. Tinitigan ko ang mga salitang iyon ng matagal, pagkatapos ay tinignan ulit ang mga detalye ng ari-arian. Owner retiring, motivated to sell, closing posible sa loob ng 60 araw, contact Martin Reeves, Commercial Properties International. Sa ibaba, sina Ate Maya at Kuya Rico ay malamang na nagtitimpla na ng kape ngayon, nagpaplano ng pitch nila para kumbinsihin akong downsize, magpagaan, para magbigay ng pera para sa pamilya. Tiningnan ko ang laptop screen ko sa resort na umiilaw sa sikat ng araw sa Caribbean at may nagkristal sa dibdib ko. Hindi galit. Ang galit ay masyadong mainit, masyadong magulo. Ito ay mas malamig, mas matalim. Ito ay kalinawan. Binuksan ko ang business bank account ko, ang hindi alam ni Ate Maya na umiiral. Available liquid assets. Pagkatapos magreserba ng operating capital, 2.1 million. Paraiso ng Cueva Resort, El Nido. Sabi ko ng malakas sa walang laman kong silid. For sale, 1.85 million. Sinulat ko ulit ito sa journal ko. Dinoble linya. Ganap ng umaga ngayon, dumadaloy ang liwanag sa mga lumang kurtina na kinutya ni Tita Cynthia. Sa ibaba, nagpaplano ang anak kong kunin ang bahay ko. Sa loob ng 10 araw, hihiga siya sa isang dalampasigan na ipinagbabawal sa akin na bisitahin, umiinom ng cocktail na hindi ako karapat-dapat na makibahagi. Ngumiti ako. Hindi ito masayang ngiti. Ang laptop screen ay umiilaw pa rin sa listing ng paraiso ng kuweba nang ganap ng sumikat ang araw. Ilang oras na akong nasa desk na ito. Lumalamig ang kape sa mug sa tabi ko. Mukhang hindi na mahalaga ang pagtulog ngayon. Ang katawan ko ay tumatakbo sa isang bagay na mas matalim kaysa caffeine, siguro purpose, o ang kalinawan na dumarating kapag tumigil ka na sa pagpapanggap. Narinig ko ang paggalaw sa ibaba bandang 8. Ang mga yabag ni Ate Maya, pamilyar na ritmo pagkatapos ng 25 taon, papunta sa kusina. Naghintay ako ng 3 minuto, pagkatapos ay sumunod. Nakatayo siya sa counter, nagbubuhos ng kape, pajamas pa rin, nakatali ang buhok. Inilabas ko ang paborito niyang creamer kanina, French vanilla, ang mamahaling klase, maliliit na detalye. Alam ko pa rin silang lahat. Magandang umaga, sabi ko, kinuha ang mug. Hey, hindi siya tumingin mula sa cellphone niya. Nagbuhos ako ng dahan-dahan, sinukat ang tono ko. Binanggit ni Kuya Rico na magbiyahe ka daw sa tropiko. El Nido, Palawan, paraiso ng Cueva Resort. Aalis kami sa susunod na linggo. Mukhang maganda, gaano katagal? 1 linggo. Mula ika-21 hanggang ika-28. Humigop siya ng kape. Nag-scroll sa isang bagay sa screen niya. Hindi siya nagtanong kung nagbago ang isip ko tungkol sa pagsama. Ang pagbubukod ay isang tiyak na katotohanan na hindi na kailangang balikan. Sige, mag-enjoy ka, sabi ko. Nagtrabaho ka ng husto. Salamat. Sandali siyang tumingin, halos nagulat sa damdamin, pagkatapos ay bumalik sa cellphone niya. Ang boses ni Kuya Rico ay dinala mula sa itaas. May kausap siya, isang bagay tungkol sa quarterly projections. Tinapos ni Ate Maya ang kape, hinugasan ang mug at bumalik patungo sa guest room. Pinakinggan ko ang mga yabag niya na nawala.
Pagkatapos ay bumalik sa opisina ko. Paraiso ng Cueva Resort, Agosto 21 hanggang 28, 7 gabi. Binuksan ko ang satellite imagery. Ang ari-arian ay nasa hilagang kanlurang baybayin ng El Nido, nakatago sa paraiso ng kuweba na ipinangalan dito. 25 rooms na nakaayos sa isang horseshoe sa paligid ng isang sentral na pool, single road access. Ang pinakamalapit na kalaban ay 15 milya sa hilaga. Boutique operation, independenteng pagmamay-ari, kamakailang na lista dahil sa scroll ako sa description ng realtor, owners, urgent financial situation, motivated seller. Ang paborito kong mga salita. Binuksan ko ang lock drawer ko at kinuha ang mga file na kailangan ko, LLC documentation para sa Wilson Holdings. 3 taon ng tax returns na nagpapakita ng lehitimong kita sa negosyo. Bank statements na nagpapatunay ng liquid assets. Katibayan ng kapasidad. Pagkatapos ay kinuha ko ang telepono ko. Robert Wilson. Tumatawag para sa account services. Ang banker ay sumagot sa pangalawang ring. Matagal na ako sa bangkong ito, 20 taon. Naglipat ako ng sapat na pera sa kanilang mga kamay para magbigay ng agarang atensyon. Mr. Wilson, paano ako makakatulong? Naglakad ako papunta sa bintana, pinapanood sina Ate Maya at Kuya Rico na naglo-load ng mga kotse nila sa labas, workday routine. Wala silang ideya. Kailangan ko ng access sa 1.9 million sa loob ng 48 oras. Kombinasyon ng liquid accounts at ang credit line laban sa mga ari-arian sa Tampa at Sarasota. Katahimikan. Pagkatapos, masyadong agresibo ang timing na iyan, Robert. Maaari ko bang tanungin? Oportunidad sa investment, time sensitive, kaya mo ba? Magkakaroon ako ng preliminary approval sa pagtatapos ng negosyo ngayon, mabuti. Hihintayin ko ang tawag mo. Ibinitin ko bago pa siya makapagtanong. Sa bintana, umalis ang kotse ni Ate Maya sa driveway, sumunod ang kay Kuya Rico. 30 segundo, pagkatapos tumahimik ang bahay. Gumugol ako ng susunod na 4 na oras sa pagsasaliksik ng lahat tungkol sa paraiso ng kuweba, kasaysayan ng pagmamayari, mga revenue pattern, guest reviews, kadalasan ay positibo, ilang reklamo tungkol sa lumang dekor at mabagal na wifi, staffing structure, lean operation, general manager na nagngangalang Miss Valencia, nagpapatakbo ng pang-araw-araw, ang may-ari ay lalong wala, kasalukuyang occupancy rate 62%. Maraming puwang para sa pagpapabuti, ngunit matibay ang bones. Ang bones ay perpekto. Bandang 2 ng hapon, sinulat ko ang approach ko. Tumawag ako sa opisina ni attorney. Press Manggantayan 5, Manggantayan 5, Pressman Kung, Manggantayan 5, Crisostomo. Nakuha ang kanyang secretary, nag-schedule ng emergency consultation para sa 4-8. Pagkatapos ay nagmaneho ako patungo sa downtown 20 minuto sa traffic ng Orlando, nagre-rehearse ng paliwanag ko sa bawat stoplight. Huwag magpadala sa emosyon, ipakita ito bilang negosyo na may personal na motibasyon, hindi paghihiganti. Strategic acquisition. Ang opisina ni Attorney Crisostomo ay nasa 14 na palapag ng isang glass tower. Sinalubong niya ako sa conference room, nakaluwag ang kurbata, nakapatong ang salamin sa pagbasa sa ulo. Robert, sabi sa message mo ay apurahan. Ibinahagi ko ang mga dokumento sa kanyang mesa, ang listing ng paraiso ng kuweba, ang mga financial statement ko, isang nakasulat na timeline na nagpapakita na kailangan ko ng pagmamayari sa Agosto, 2 balum. Pinag-aralan niya ang mga ito. Ang ekspresyon ay nagbago mula sa kuryosidad patungo sa pag-aalala. Gusto mong bumili ng hotel sa Virgin Islands sa loob ng 72 oras? Oo. Maaari ko bang tanungin kung bakit ang imposibleng timeline? Ang anak ko ay nagbabakasyon doon sa Agosto 21. Hindi niya alam na binibili ko ang ari-arian. Kailangan ko itong pag-aari bago siya dumating. Inalis ni Attorney Crisostomo ang salamin niya ng ganap. Inilagay ito ng maingat. Robert, naiintindihan ko na may personal na motibasyon dito, pero ang pagkuha ng commercial property sa Virgin Islands na may 72 oras na due diligence ay hindi propesyonal na ipinapayo. Nakalista na ang ari-arian,
Ang may-ari ay motivated. Mayroon akong capital. Ano ang tunay na legal risk? Bumuntong hininga siya. Ang tunog ng isang abogado na nakikilala ang isang kliyente na hindi mapipigilan. Title issues, undisclosed liens, structural problems. Bumibili ka ng hindi tinitingnan. Bumibili ako ng strategically. At ito, tinapik niya ang mga notes ko tungkol sa bahay. Gusto mong ilagay ang ari-arian mo sa Orlando sa isang tiyak na trust, irrevocable trust. Ako lang ang tanging trustee at beneficiary. Walang makakakita sa pagbebenta nang wala ang pahintulot ko. Naiintindihan mo na ibig sabihin nito na hindi ito pwedeng manahin ni Ate Maya sa karaniwang paraan kung may mangyari sa iyo. Naiintindihan ko ng perpekto. Pinag-aralan ako ni Attorney Crisostomo sa mesa. Ano man ang nakita niya doon at alam ko kung ano ang nakita niya, ang parehong malamig na kalinawan na naramdaman ko mula nang sumikat ang araw ay nagpatango sa kanya ng dahan-dahan. Kailangan kong kumuha ng isang Virgin Islands attorney, isang lokal na nakakaalam ng teritoryo. Gawin mo. Sisingilin mo ako kung magkano man ang gastos. Robert, lumapit siya. Ano ang ginawa niya? Tiningnan ko siya. Kailangan niya ng pahinga sa akin. Binibigyan ko siya. Hindi na siya nagtanong pa. Matalinong tao. Umalis ako sa opisina niya bandang 5:30. Nagmaneho pa uwi sa rush hour. Tinawagan si Michael Thompson mula sa kotse, Thompson Notary Services. Michael, si Robert Wilson ito. Kailangan ko ng trust documents na inihanda. Ang residential property ko ay ilipat sa isang personal na trust. Gaano kabilis mong magawa? Ang standard timeline ay 1 linggo para sa review. Kailangan ko sa loob ng 3 araw. Katahimikan. Posible iyan. Ang expedited rate ko ay kahit magkano, ayos lang, ipadala ang paperwork ngayong gabi. Makukuha mo ito sa email sa loob ng 2 oras. Pagbalik sa bahay, iba ang pakiramdam ng bahay. Naglakad ako sa mga silid na tinirhan ko sa loob ng 26 taon. Nakikita sila tulad ng nakita ni na Ate Maya at Kuya Rico. Luma, maliit, mas mababa sa kanilang mga ambisyon. Ang mga kurtina na kinutya ni Tita Cynthia. Ang dining room kung saan ako naghain ng kaldereta habang ibinubuhos nila ang alak ko para sa lahat maliban sa akin. Ito pa rin ang bahay ko. Hindi nila ito kailanman kukunin. Tumunog ang telepono ko bandang 7, ang banker. Mr. Wilson, aprobado na ang credit line mo. 1.9 available sa Lunes ng umaga. Perpekto. Ang layunin ng loan ay nakalista bilang commercial property acquisition. Tama ba iyan? Oo, napakabuti. Magiging handa na ang mga dokumento para sa lagda. Gumawa ako ng isa pang tawag ngayong gabi. Martin Reeves, Commercial Properties International, ang listing agent para sa Paraiso ng Cueva. Mr. Reeves, ang pangalan ko ay Robert Wilson. Interesado ako sa Paraiso ng Cueva Resort Property sa El Nido. Tumatanggap ba ang may-ari ng mga offer? Ang boses niya ay agad na lumiwanag. Oo. Kailan mo gustong mag-schedule ng viewing? Bukas. Kaya kong makarating sa hapon. Masyadong mabilis iyan. Lumilipad ka ba mula sa Orlando? Book ako ngayong gabi. Seryoso akong inquiry ito, Mr. Reeves. Mayroon akong patunay ng funds at kaya kong mag-close sa loob ng 48 oras. Tatawagan ko agad si Mr. Clark. Matutuwa siya. Mabuti, tatawagan ko kapag nakaland ako. Ibinitin ko at binuksan ang laptop ko para sa airline bookings. Ipinakita ng screen ang mga flight papuntang El Nido, oras ng pag-alis, presyo. Nag-hover ang daliri ko sa purchase button para sa American Airlines Flight 1847, aalis ng 9:30 bukas ng umaga. Sa kabilang bayan, sina Ate Maya at Kuya Rico ay malamang na kumakain sa isang magandang lugar. Ipinagdiriwang ang nalalapit nilang bakasyon. Paraiso ng Cueva, ang pribadong linggo nila, ang pahinga nila sa akin. Nag-click ako ng purchase. Ang confirmation email ay dumating agad. Nakalakip ang boarding pass, departure 9:30 a.m., arrival 3:15 p.m. Dahil sa pagbabago ng oras, maraming liwanag pa ang natitira para makita ang ari-arian. Makilala ang may-ari. Simulan ang negosasyon. Ipinasa ko ang mga detalye ng flight kay Attorney Crisostomo na may simpleng mensahe.
Kailangan ko ang contact info ng abogado sa VI bago ako mag-land. Ang sagot niya ay dumating sa loob ng ilang minuto. Naayos na. William Clark expects you at 4 p.m. tomorrow. His attorney will have preliminary documents ready. Robert, be careful. Isinara ko ang laptop at tiningnan ang opisina ko. Ang mga hotel file, ang mga trust document na ipapadala ni Michael, ang proof of funds letter mula sa bangko, lahat ay nasa ayos, lahat ay nakahanay. Sa loob ng 3 araw, sasakay ang pamilya ko sa isang eroplano patungo sa paraiso na sasabik sa kanilang eksklusibong bakasyon, ang kanilang pahinga sa matandang lalaki na nakakahiya sa kanila sa kanyang lumang kurtina at kupas na jacket. Wala silang ideya kung ano ang naghihintay sa kanila. Pinayagan ko ang sarili ko ng maikling pagtango, hindi ngiti, walang ganoong kahalata, at sinimulan kong ihanda ang briefcase ko para sa flight bukas. Ang flight ay lumapag sa hapon na init, ang uri na tumatama sa iyo na parang pader kapag bumukas ang pinto ng cabin. Ang airport ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Mga turista sa lahat ng dako na may maliliwanag na shirt at straw hat, mga pamilya na humihila ng mga roller bag patungo sa mga rental car counter. Dala ko lang ang briefcase ko. Hindi ito bakasyon. Alam ng taxi driver ang paraiso ng kuweba nang hindi na kailangan ng address. Magandang lugar, sabi niya, habang umaalis sa arrivals. Nakatira ka doon? Business meeting? Tumango ako, nag-navigate sa masikip na kalye, nilagpasan ang mga cruise ship terminal at duty-free shops, pagkatapos ay umakyat sa mga burol. Ang kalsada ay umiikot sa baybayin, paminsan-minsang nakikita ang kulay turquoise na tubig sa pagitan ng mga puno ng niyog at resort developments. 15 minuto, pagkatapos, lumiko kami sa isang pribadong daanan na minarkahan ng isang kupas na karatula, paraiso ng Cueva Resort. Ang ari-arian ay mas maliit kaysa sa ipinakita ng mga larawan. Isang horseshoe ng 2 palapag na gusali na pininturahan ng maputlang dilaw, nakaayos sa paligid ng isang sentral na pool na kailangan ng resurfacing. Ang lobby ay nasa base ng horseshoe, lumang tile na sahig, ang ceiling fan ay kumakalabog ng hindi pantay, mga kasangkapan na dating mamahalin pero nagpapakita na ng edad. Magandang bones sa ilalim ng pagpapabaya. Isang lalaki ang naghintay sa lobby, huling bahagi ng 50s. Nakayuko ang mga balikat na nagpapahiwatig ng pagkatalo bago pa kami magkamayan. Mr. Wilson. William Clark. Mahina ang kanyang hawak. Ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat sa pagtugon sa maikling notice. Kapag sinabi ng isang tao na kaya nilang close sa loob ng 48 oras, naglalaan ako ng oras. Nag-gesture siya patungo sa bakuran. Gusto mo bang mag-tour? Naglakad kami sa ari-arian ng dahan-dahan. Itinuro ni William ang mga feature, ang mga renovated kitchenette sa bawat room, ang pribadong dalampasigan na access sa isang hagdanan na bato, ang maliit na restaurant na naghahain ng almusal na kasama sa room rate. Ang boses niya ay nagdadala ng tono ng isang lalaki na nagbabasa ng mga katotohanan na inulit niya ng masyadong maraming beses, umaasang magiging mas maganda ito sa pag-ulit. Binuo ko ang lugar na ito, 20 taon na ang nakalipas, sabi niya nang makarating kami sa pool, ibinuhos ang lahat dito. Nagbago ang merkado, pumasok ang mga malalaking resort. Naiintindihan ko, ang negosyo ay timing. Tiningnan niya ako na may tila pasasalamat. Hindi mo ito sisirain, gagawing condos, hindi ba? Pananatilihin ko itong hotel. May mga plano ako para dito. Nagbago ang mukha niya. Nagpatuloy kami sa paglalakad, nilagpasan ang mga room na may tanawin ng karagatan, mga standard room na nakaharap sa hardin, ang maliit na gym na may kagamitan na hindi na update ngayong dekada. Lahat ay gumagana, walang sira, pagod lang. Isang babae ang lumabas sa gusali ng opisina, may tablet sa kamay, propesyonal sa kabila ng init. Maagang 40s, nakatali ang maitim na buhok, mabilis kumilos. Mr. Clark, nag-check out ng maaga ang mga Johnson. Humihingi sila ng bahagyang refund para sa, tumigil siya nang makita ako. Miss Valencia, ito si Robert Wilson, potensyal na mamimili. Amanda Valencia, ang general manager ko. Inabot niya ang kamay niya nang walang pag-aalinlangan.
Matibay na hawak, direktang eye contact. Pananatilihin mo ba ang kasalukuyang staff? Maliit kami pero mahusay. Sinisuri ko ang lahat. Ano ang role mo rito? General Manager. Hinahawakan ko ang pang-araw-araw na operasyon, bookings, guest services. Gaano katagal? 8 taon. Tumango ako. 8 taon ay nangangahulugan na alam niya ang bawat sistema, bawat reklamo ng guest, bawat relasyon ng vendor. Ang kaalamang iyon ay may halaga. Mabuti. Kakailanganin ko iyan. Umalis kami. Bumalik siya sa opisina niya at nagpatuloy kami sa espasyo ni William, isang masikip na silid sa likod ng front desk. Nakasalansan ang paperwork sa bawat ibabaw. Ang computer ay nagpapakita ng lumang reservation system. Nag-gesture siya sa isang upuan at umupo ako. Ang briefcase ay nakapatong sa kandungan ko. Sabi sa listing mo ay 185, sabi ko. Kaya kong close sa loob ng 48 oras sa 1.72. Lahat ay cash. Minimal na contingencies. Ang mga daliri ni William ay nagdrum sa desk, minsan. Iyan ay katanggap-tanggap. Kailan tayo magsisimula ng paperwork? Ngayon, binuksan ko ang briefcase ko, inilabas ang offer na inihanda ng opisina ni Attorney Crisostomo. Binasa ito ni William ng dahan-dahan, bahagyang gumagalaw ang labi. Nang tumingin siya, may nagbago sa ekspresyon niya. Sana siguro, o pagtatapos lang ng pagod. Seryoso ka? Lubos. Iniladlad ko ang bank letter ko sa desk niya, patunay ng funds, kakayahang close agad. Binasa niya ito ng 2 beses, pagkatapos ay inilagay ito ng maingat na parang may hinahawakang mahalaga. Tatawagan ko ang abogado ko. Magkakaroon kami ng preliminary documents ngayong gabi. Nasa Marriott ako kung kailangan mo ako. Tumayo ako, iniabot ang kamay ko. Isasara natin ito, William, sa Biyernes. Ang handshake niya ay mas matibay ngayon. Ginugol ko ang gabing iyon kasama ang Virgin Islands contact ni Attorney Crisostomo, isang matalas na abogado na nagngangalang attorney. Sarah Chen, na naglakad sa akin sa mga title document, inspection report at mga kasalukuyang bookings sa bilis ng isang taong nakagawa na nito ng masyadong maraming beses. Itinuro niya ang maliliit na issue, mga permit na kailangang i-renew, mga vendor contract na ililipat sa pagmamay-ari, mga staff employment agreement. Ang ari-arian ay maayos, pagtatapos niya bandang hating gabi. Nahihirapan sa pinansyal, pero matibay ang structure. Kung komportable ka sa pinabilis na timeline, wala akong nakikitang dahilan para hindi magpatuloy. Gumawa ng mga closing document. Gusto kong pumirma sa Biyernes ng umaga. Tumango siya. Nagsusulat na. Pagsapit ng Huwebes ng hapon, nakaupo kami ulit sa opisina ni William. Siya, ako, si Attorney Sarah, at ang abogado ni William na humahawak sa huling review. Nakahanay ang mga numero, napirmahan ang mga dokumento. Wire ako ng deposit, 172,000, 10% down, bahagyang nanginginig ang kamay ni William nang magkamayan kami. Sinasalba mo ang buhay ko, sabi niya ng tahimik. Hindi ako sumagot. Hindi ito tungkol sa pagsalba ng sinuman. Biyernes ng umaga, tumagal ng 3 oras ang huling closing. Wire transfers, title transfers, pagpapalitan ng mga susi, mga dokumento ng pagmamay-ari na na-file sa Virgin Islands Recorder Office. Pagsapit ng tanghali, ang paraiso ng Cueva Resort ay pag-aari na ng Wilson Holdings LLC. Umupo ako ng nag-iisa. Sa ngayon ay opisina ko na, sinuri ang paperwork na may kakaibang paghihiwalay ng isang taong nagpatupad lang ng isang plano na parang surreal pa rin. Pagkatapos ay binuksan ko ang reservation system ni Miss Valencia, scroll sa mga August bookings doon. Agosto, 21 hanggang 21. Morgan Party, 4 na guest, Deluxe Ocean View Suite, prepaid deposit, balance due at checkout. Kumuha ako ng larawan ng screen gamit ang telepono ko, pagkatapos ay tinawag si Miss Valencia sa opisina ko. Dumating siya sa loob ng ilang minuto. Propesyonal na pagod sa kanyang ekspresyon. Ang bagong pagmamay-ari ay nangangahulugan ng kawalan ng katiyakan at siya ay matalino para maging maingat. Miss Valencia, salamat sa pagdating. Maupo ka. Umupo siya, handa ang tablet,
handa na magtala o ipagtanggol ang kanyang posisyon. Hindi ako sigurado kung alin. Pananatilihin kitang general manager. Ang sweldo mo ay tataas ng 15%. Agad na epektibo. Bahagyang lumaki ang mga mata niya. Salamat. Kikita ka niyan. Mayroon akong partikular na mga tagubilin tungkol sa operasyon. Una, inilabas ko ang nakasulat na listahan na inihanda ko. Ang mga paglilipat ng room at pagsasaayos ng presyo ay magiging epektibo sa Agosto 21. Iniskant niya ang listahan, lalong kumunot ang noo. Ito ay makabuluhang pagbabago. May ilang guest na nakumpirma na ang reservation sa kasalukuyang rate, nagbago ang pagmamayari. Nagbago ang mga term. Pinapayagan ng Virgin Islands Booking Law ang mga pagbabago na may 72 oras na notice. Tama iyan sa teknikal, pero hindi matutuwa ang mga guest. May isang reservation partikular. Agosto 21, Morgan Party para sa 4 na guest. Tiningnan niya ang tablet niya. Oo, Deluxe Ocean View, 1 linggong stay. Baguhin mo. Standard room, walang ocean view. Ipatupad ang bagong pricing structure. 40% na pagtaas sa lahat ng serbisyo. Dahan-dahang tumingin si Miss Valencia, pero nakumpirma na nila sa lumang rate. Bagong pagmamayari, bagong term. Aabisuhan sila sa Lunes. Nagbibigay iyan sa kanila ng 74 tatos oras. Pinag-aralan niya ako ng matagal. Ito ay personal. Hinarap ko ang tingin niya. Ito ay negosyo. Susundin mo ba ang mga tagubiling ito? Isa pang paghinto. Pagkatapos ay tumango siya. Opo, sir. Pagdating nila at magpahayag ng pagtataka tungkol sa mga pagbabago, ipaalam mo sa kanila na ako ang may-ari, hindi bago. Naiintindihan ba? Naiintindihan. Mabuti. Lilipad ako pabalik sa Orlando bukas. Mayroon ka ng contact information ko para sa anumang apurahan. Kung hindi, nagtitiwala ako sa judgment mo sa pang-araw-araw na operasyon. Tumayo siya. Hawak pa rin ang listahan, malinaw na pinoproseso kung ano ang ibig sabihin nito. Maaari ko bang tanungin? Sino ang Morgan Party sa iyo? Pamilya, sabi ko. Gusto nila ng pahinga sa akin. Sinasigurado kong makukuha nila ang eksaktong hiniling nila. Naliwanagan ang ekspresyon niya, sinundan ng isang bagay na maaaring sympathy o respect. Hindi na siya nagtanong pa. Gagawin ko ang mga pagbabago ngayon. Salamat, Miss Valencia. Pagkaalis niya, umupo ako sa tahimik na opisina, sinuri ang mga staff file, vendor contract, operational procedures, hindi lang ito revenge theater. Bumili ako ng totoong negosyo at nilalayon kong patakbuhin ito ng maayos. Magtatagumpay ang hotel. Mahalaga iyan, hindi para sa pera, kundi para sa principle. Nakabuo na ako ng isang bagay mula sa wala noon, kaya ko itong gawin ulit. Kinagabihan, tumayo ako sa dalampasigan ng paraiso ng kuweba, ang mga paa ay nasa buhangin, mainit pa rin mula sa araw. Ang cove ay umikot sa akin sa magkabilang direksyon, pribado at malinis. Ang mga alon ay dahan-dahang humampas sa baybayin. 2 araw mula ngayon, sina Ate Maya at Kuya Rico ay tatayo sa eksaktong lugar na ito, umaasa sa kanilang eksklusibong bakasyon sa paraiso. May makikita silang ibang bagay na naghihintay. Inilagay ko ang ownership deed sa briefcase ko at isinara ito ng tahimik. Bukas ay lilipad ako pauwi. Pananatilihin ko ang normal na pag-uugali. Kakamustahin ko sila kapag umalis sila para sa airport sa linggo, hilingin sa kanila ng isang magandang trip, gaganapin ang role ng inalis na ama na tumatanggap sa kanyang kapalaran. Lunes ng umaga, matatanggap nila ang email ni Miss Valencia tungkol sa pagbabago ng pagmamay-ari at pag-update ng patakaran. Sa oras na maintindihan nila kung ano ang nangyari, nasa kalagitnaan na sila ng flight, hindi na makakansela, at ako ay nasa bahay, nakaupo sa aking lumang bahay kasama ang mga lumang kurtina, naghihintay sa tawag sa telepono na alam kong darating. Ang paglubog ng araw ay nagbigay kulay orange at ginto sa cove, paraiso nga. Humarap ako at naglakad pabalik sa hotel, ang hotel ko, para maghanda para sa flight bukas. Bumalik ako sa Orlando bago sumikat ang araw. Ang suitcase ko ay nakatago sa likod ng closet bago sumikat ang araw. Ang flight mula sa El Nido ay lumapag pagkatapos lang ng hating gabi. At taxi ako pa uwi sa mga walang laman na kalye, nagre-rehearse ng normalidad sa bawat milya.
Pagsapit ng umaga, walang ebidensya na umalis ako. Lumabas si Ate Maya sa kusina bandang 9, gumagawa na ng listahan sa cellphone niya. Ang vacation mode ay nakalagay na sa kanya. Ang naabala na katuwaan na naaalala ko noong mas bata siya, nagpaplano ng mga biyahe kasama si Aling Elena. Iba ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi ako inimbitahan. Pa, nakita mo ba yung asul kong beach bag? Lumabas ako mula sa hallway kasama ito. Nasa hall closet. Nilinis ko. Pagkatapos ng nakaraang tag-init, kinuha niya ito nang hindi tumitingin sa mga mata ko. Oh, salamat. Nagtimpla ako ng kape. Inilabas ang paborito niyang creamer. Maliit na gesture na walang gastos. Dating mahalaga. Ngayon ay halos hindi na napapansin. Mukhang perpekto ang panahon, sabi ko. Binuksan ang forecast sa tablet ko. Mababang 80s, maaraw buong linggo. Great. Tumulong ako sa pag-iimpake niya sa umaga, hinahanap ang paborito niyang swimsuit, tinitingnan nagagana ang phone charger niya sa mga saksakan sa El Nido, nagtiklop ng mga damit sa paraang tinuro sa akin ni Aling Elena, 40 taon na ang nakalipas. Bawat galaw ay methodical, pamilyar, mapait. Inilagay ko ang swimsuit sa luggage niya nang may parehong pag-iingat na ginamit ko kalaunan upang lansagin ang kanyang mga inaasahan. Dumating si Kuya Rico bandang tanghali, hinihila ang kanilang pinagsamang luggage na parang pag-aari niya ang lugar. Tiningnan niya ang tulong ko na may ngisi. Naglalaro ng bellhop ngayon. Mang Dante. Nagpatuloy ako sa pagtiklop ng beach towel. Tumutulong lang kay Ate Maya. Bumagsak siya sa recliner ko, ang recliner na hinusgahan ni Tita Cynthia noong hapunan, at tiningnan ang cellphone niya. Ang biyahe ay mahal. Kulang na kami sa pera dahil sa trip na ito. Ang pagbubukas na inaasahan ko, naglabas ako ng 5 100 na bill mula sa wallet ko, binilang ang mga ito ng sadyang at inabot kay Ate Maya. Heto, 500. Pocket money. Kinuha niya ito nang walang pasasalamat, siniksik sa purse niya. Pinanood ni Kuya Rico ang palitan. Pagkatapos ay bumulong ng sapat na malakas para marinig ko, at least may silbi ang matanda. Ngumiti ako ng bahagya, walang sinabi. Umalis sila bandang 2:00 para asikasuhin ang mga huling errands. Nagpatuloy ako sa pagganap ko, naghuhugas ng mga plato ng tanghalian, nag-aayos ng sala, umaarte na parang isang lalaki na nagbitiw sa isang tahimik na weekend na nag-iisa. Sa bintana, pinanood ko ang kotse ni Kuya Rico na nawala sa kalye. Pagkatapos ay pumunta ako sa closet ko at kinuha ang overnight bag na inimpake ko kaninang umaga. Tumawag si Ate Maya bandang sakin mula sa bahay ni na Tito Ben at Tita Cynthia kung saan sila magtitipon bago ang maagang pag-alis bukas. Pa, aalis kami ng 10 bukas ng umaga. Gusto lang kitang ipaalam, magkaroon kayo ng isang magandang oras, isang paghinto. Halos may kasalanan, magpapadala kami ng mga larawan, gusto ko yan. Pagkatapos magbitin, kinuha ko ang bag ko. Ang ekspresyon ko ay tumigas. Pagsapit ng 7, tahimik ang kalye. Dinala ko ang bag ko sa kanto, 3 bahay pababa, kung saan ako nag-ayos ng ibang taxi service na susundo sa akin. Walang pagkakataon na makita ako ni na Ate Maya o Kuya Rico na umalis. Tinatakpan ko ang mga truck na hindi nila alam na umiiral. Ang evening flight papuntang El Nido ay umalis ng 8:15. Umupo ako sa coach, briefcase sa kandungan ko, tinitingnan ang huling detalye. Ang mga protocol ni Miss Valencia, mga staff assignment, ang eksaktong sandali ng pagbubunyag. Ito ay theater at dinidirect ko ang bawat scene. Lumapag kami ng 11 Ang humid night air ay tumama sa akin habang bumababa ako sa hagdan patungo sa tarmac. Ang tropikal na bigat na mabango sa asin at vegetation. Dinala ako ng isang taxi pabalik sa paraiso ng kuweba sa dilim, nilagpasan ang mga nakasara na tindahan at natutulog na resort town. Ang hotel ko, ang ari-arian ko, ang entablado ko. Natulog ako ng 4 na oras sa isang maliit na staff apartment na inihanda ni Miss Valencia pagkatapos ay bumangon ng 6. Habang naliligo ako sa El Nido, si Ate Maya ay malamang na nagigising sa Orlando, tinitingnan ulit ang detalye ng flight niya.
Habang nagbibihis ako ng business slacks at pressed blue shirt, si Kuya Rico ay malamang na nagtitimpla ng kape sa kusina ni na Tito Ben at Tita Cynthia, sabik na simulan ang kanilang eksklusibong bakasyon. Habang sinuri ko ang mga staff assignment sa opisina ko, naglo-load sila ng luggage sa SUV ni Tito Ben. 2 entablado, 2 pagganap na malapit ng magbanggaan, bandang uling. Tinipon ko ang staff sa maliit na conference room ng paraiso ng kuweba. Si Miss Valencia ay nakaupo sa harap, handa ang tablet. Si Marcus, ang security coordinator namin, ay nakasandal sa dingding. 2 housekeeper, ang restaurant manager, ang front desk clerk, lahat ng makikipag-ugnayan sa Morgan Party. Ibinahagi ko ang mga nakaprint na instruction sheet, professionally formatted, walang iniiwan para sa interpretasyon. Ang Morgan Party ay mag-check-in ng 3 p.m. Sabi ko. Party ng 4. Sila ay kasalukuyang itinalaga sa mga room 12 at 14. Kinumpirma ni Miss Valencia sa tablet niya, standard room, hindi ang deluxe ocean view suite na orihinal nilang booked. Tama. Eye contact ako sa bawat staff member. Magrereklamo sila. Ipaliwanag ninyo na ang paglilipat ng room ay kinakailangan dahil sa ownership transition. Maging profesional at matatag. Itinaas ng mas batang housekeeper ang kamay niya. May problema ba sa mga guest na ito? Sundin lang ang mga protocol ng eksakto. Pagkatapos maghiwa-hiwalay ang pulong, nagtagal si Miss Valencia. Talaga bang ginagawa mo ito? Bawat salita ng mga protocol na iyon, eksaktong nakasulat. Pinag-aralan niya ako ng matagal. At kapag nakita kanila, tiningnan ko ang relo ko. 11 a.m. local time. Ang pamilyang Morgan ay sumasakay na sa flight nila sa Orlando ngayon. Malamang ay sinasabi ni Tito Ben sa mga kalapit na pasahero ang tungkol sa kanilang eksklusibong boutique resort. Si Tita Cynthia ay nagpapakita ng mga larawan sa cellphone niya. Naglalakad sila sa jetway papunta sa eroplano na magdadala sa kanila dito, sa akin, na walang kamalayan. Makikita nila ang may-ari ng ari-ariang ito, sabi ko. Wala nang hihigit pa, wala nang kukulang. Tumango si Miss Valencia ng dahan-dahan. Pinili niya ang kanyang panig. Ginugol ko ang susunod na mga oras sa pag-iinspeksyon ng mga paghahanda. Naglakad sa mga room 12 at 14. Standard accommodation na may tanawin ng parking lot. Sinubukan ang water pressure. Gumagana pero mahina. Hindi tulad ng rainfall shower sa deluxe suite na inaasahan nila. Tiningnan ang air conditioning, gumagana pero maingay. Umaalulong ng malakas para makaistorbo sa pagtulog. Lahat ay sapat. Walang mali. Walang tama. Bandang 2, nagbihis ako ng business attire. Tiningnan ang refleksyon ko sa salamin ng opisina. Composed, profesional. Ang may-ari ng isang Caribbean resort na nagsasagawa ng normal na operasyon. Walang pahiwatig ng ama na inalis nila, kinutya, pinlanong manipulahin. Bandang 2:30, sinuri ko ang screen ni Miss Valencia sa huling pagkakataon. Ang flight 1847 mula sa Orlando ay lumapag sa schedule. Kukunin na nila ang luggage ngayon. Naghahanap ng taxi na papunta rito. Bandang 2047, narinig ko ang pagkaskas ng graba sa driveway. Inayos ko ang collar ko at naglakad patungo sa lobby. Sa bintana, nakita ko ang isang taxi na humihila sa circular drive. Bumubukas ang mga pinto. Lumalabas ang mga pamilyar na figure sa hapon na sikat ng araw. Si Ate Maya ang unang lumabas, nakatakip ang mga mata. Sumunod si Kuya Rico, sinusuri na ang ari-arian na may pagtatasa ng pagmamay-ari. Sina Tito Ben at Tita Cynthia ay lumabas mula sa kabilang panig. Agad na kinukunan ng larawan ni Tita Cynthia ang pasukan. Wala silang ideya kung ano ang naghihintay sa loob. Umatras ako mula sa bintana. Inilagay ang sarili ko sa office hallway kung saan maaari kong obserbahan ang reception desk. Lumipat si Miss Valencia sa kanyang station. Kinuha ni Marcus ang kanyang nakagawiang posisyon malapit sa pasukan at tiningnan ko ulit ang relo ko. 3 a. Bumukas ang mga front door at ang pamilya ko ay naglakad papasok sa hotel ko. Ang air conditioning ng lobby ay sinalubong sila ng banayad. Pinanood ko mula sa hallway habang tinitingnan nila ang espasyo.
mas maliit kaysa sa inaasahan nila, marahil, pero maganda sa tropikal na pagiging simple nito. Ang mga ceiling fan ay dahan-dahang umikot sa itaas. Ang mga potted palm ay pumaligid sa reception desk. Sa malalayong bintana, ang pool ay kumikinang na turquoise laban sa asul ng karagatan. Lumapit si Kuya Rico sa desk muna, may assertive confidence sa bawat hakbang. Inilagay niya ang credit card niya sa polished wood, Morgan, party ng 4. Naka-reserve kami sa Deluxe Ocean View Suite. Kinuha ni Miss Valencia ang card na may profesional na kagandahang loob, nagsimulang mag-type. Ipinakita ng screen niya ang mga paglilipat na ipinatupad ko. Tumigil siya eksakto tulad ng ni-rehearse namin. Opo, Mr. Morgan. May reservation po kayo. Nagkaroon po ng bahagyang pagsasaayos dahil sa ownership transition. Pagsasaayos, putol ni Kuya Rico. Nag-book kami ilang buwan na ang nakalipas. Kung maghihintay po kayo sa lobby area, ihahanda ko na po ang lahat sa ilang sandali. Nag-gesture siya patungo sa seating area, wicker furniture na may tropikal na mga unan. Isang coffee table na nagpapakita ng mga resort brochure. Bumuntong hininga si Kuya Rico na may labis na pasensya at tumalikod. Umupo si Ate Maya sa sofa. Inilabas ang cellphone niya. Sina Tito Ben at Tita Cynthia ay nanatiling nakatayo. Kinukunan ng larawan ang dekor. Hinawakan ni Tita Cynthia ang isang potted orchid para tingnan kung totoo. Lumabas ako mula sa hallway, may tablet sa kamay, kasama si Marcus na naabisuhan na sumunod sa lead ko. Naglakad ako na may measured authority ng isang taong nagsusuri ng pang-araw-araw na operasyon. Tinitingnan ang screen ko, tila absorbed sa negosyo ng resort. Profesional, hindi nagmamadali, kontrolado. 10 feet ako mula sa kanila nang tumingin si Ate Maya. Ang mukha niya ay dumaan sa mabilis na pagkakasunod-sunod, kaswal na atensyon, pagkilala, pagkalito. Bahagyang bumukas ang bibig niya. Pa. Ang salita ay nakabitin sa hangin. Agad na lumingon si Kuya Rico. Sina Tito Ben at Tita Cynthia ay nagyelo sa kalagitnaan ng pagkuha ng larawan. Tumingin ako na parang napansin ko lang sila, walang ipinakitang pagtataka. Pa, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Ate Maya ay nagdala ng tunay na pagtataka. Ang pagkalito ni Kuya Rico ay nagbago sa galit sa isang iglap. Seryoso ka? Sinundan mo kami. Hinarap ko ang tingin niya ng pantay. Nagtatrabaho ako rito. Huminto iyon sa kanya. Ang ekspresyon niya ay umikot sa pagkalito, pagkatapos ay naging paghamak. Tumawa siya. Isang malupit, hindi makapaniwala na tunog na umalingaw-ngaw sa tile. Nagtatrabaho ka rito? Ano? Nagkatrabaho ka sa resort namin para maniktik sa amin? Lumapit si Tito Ben kay Tita Cynthia, bumubulong ng masyadong malakas. Ito ay hindi naaangkop, ganap na hindi naaangkop. Ito ay harassment, sabi ni Kuya Rico, tumataas ang boses, kumuha ng isang agresibong hakbang pasulong. Gusto kong umalis ka rito ngayon. Ang ibang guest sa lobby ay lumingon para manood. Isang mag-asawa sa tapat ng sofa ang nagpalitan ng tingin. Isang matandang lalaki na nagbabasa ng pahayagan ang dahan-dahang ibinaba ito. Hindi ako gumalaw. Nagsasagawa ako ng negosyo. Ang negosyo mo ay sinisira ang bakasyon namin. Umalis ka. Tumayo si Ate Maya. Sinusubukang isingit ang sarili sa pagitan namin. Kuya Rico, baka dapat hindi. Pinutol niya ito. Pagkatapos ay humarap kay Miss Valencia. Kunin mo ang manager mo. Kunin mo ang security. Gusto kong tanggalin ang lalaking ito sa ari-arian. Sumenyas si Miss Valencia kay Marcus na gumalaw ng maayos pasulong, hindi nagbabanta, naroroon lang. Profesional na hospitality industry de-escalation, inilagay ang sarili, lumikha ng espasyo, naglalabas ng kalmado na autoridad. Sir, pakibaba ang boses mo, sabi ni Miss Valencia. Iniistorbo mo ang ibang guest. Ang mukha ni Kuya Rico ay namula. Iniistorbo ko. Siya ang naniniktik sa sarili niyang anak. Lumapit si Marcus. Ang boses ay tahimik, ngunit matatag. Ginoo, panatilihin nating kalmado ang mga bagay. Humarap si Kuya Rico sa kanya. Sabihin mo sa lalaking ito na kailangan niyang umalis. Kami ay nagbabayad na guest. Tumayo si Miss Valencia, inakit ang bawat mata sa lobby. Nang magsalita siya, ang boses niya ay nagdala ng perpektong kalinawan, bawat salita ay natatangi. Si Mr. Wilson po ang may-ari ng Paraiso ng Cueva Resort mula Agosto 19, kayo po ang kanyang mga guest.
Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Pati ang mga ceiling fan ay tila tumahimik. Ang mag-asawa sa sofa ay nakatingin na ng hayagan ngayon. Iniwan na ng matandang lalaki ang lahat ng pagkukunwari ng pagbabasa. Ang bibig ni Kuya Rico ay gumalaw ng walang tunog. Mayari, tiningnan ako ni Ate Maya. Ang kulay ay nawawala mula sa mukha niya. Ikaw ang bumili ng hotel na ito? Hinarap ko ang mga mata niya. Oo. Ang telepono ni Tita Cynthia ay kumalampag sa tile floor. Hinawakan ni Tito Ben ang braso ng asawa niya, pinapatatag silang dalawa. Si Kuya Rico ang unang nakabawi. Ang agresyon ay muling sumigla. Ito ay baliw. Hindi mo kaya. Kaya ko. Sabi ko, pinutol siya ng parehong kalmado na pinanatili ko sa buong panahon. Ginawa ko. Ngayon, tatapusin ni Miss Valencia ang check-in ninyo. Handa na ang mga room ninyo. Ang kamao ni Kuya Rico ay nakakuyom sa gilid niya. Bumilis ang paghinga niya, namumula pa rin ang mukha. Ito ay, nag-book kami ng my good faith. Ito ang bakasyon namin. Hindi mo lang pwedeng, ang reservation ninyo ay mananatili. Mabilis na sumingit si Miss Valencia. Ang paraiso ng Cueva Resort ay nagpaparangal sa lahat ng kasalukuyang booking. Nagkaroon ng ilang pagsasaayos dahil sa ownership transition na standard practice. Kung gusto ninyong suriin, ayokong suriin ang anuman na kasama siya rito. Ang boses ni Kuya Rico ay bumaba sa isang bagay na mapanganib. Ito ay setup. Ang buong bagay na ito ay setup. Sa unang pagkakataon, pinayagan ko ang sarili ko ng isang maliit na ngiti. Ito ay isang hotel. Nag-reservation ka, nag-check-in ka, ang lahat ay ganap na standard. Bumagsak si Ate Maya sa sofa. Nakatingin pa rin sa akin na parang isang taong hindi niya nakilala na sa palagay ko ay tumpak. Gaano katagal ka nang hindi niya matapos ang tanong? Isinara ko ang purchase noong Biyernes. Iyan ay 2 araw na ang nakalipas, mahinang sabi ni Tito Ben. Nag-book kami, 3 buwan na ang nakalipas. Nangyari ang pagbabago ng pagmamay-ari, sabi ko. Nakalista ang ari-arian. Nagbigay ako ng offer. Negosyo. Humarap si Kuya Rico kay Miss Valencia, hindi ako pinansin. Fine, mag-check-in kami. At pagkatapos ay magpa-file kami ng reklamo sa Tourism Board sa Consumer Protection. Ito ay fraud. Malugod po kayong mag-file ng anumang reklamo na gusto ninyo, sagot ni Miss Valencia. Ang confirmation number ninyo ay nasa sistema namin. Ang lahat ay documented. Itutuloy ko ba ang check-in? Iniladlad niya ang registration form sa desk. Kinuha ni Kuya Rico ang pen at pumirma ng may marahas na stroke. Si Ate Maya ay nanatiling walang galaw, nakalimutan ang cellphone sa kandungan niya. Nabawi ni Tita Cynthia ang telepono niya mula sa sahig, pero mukhang hindi sigurado kung ano ang gagawin dito. Patuloy na tumitingin si Tito Ben sa pagitan namin ni Kuya Rico, may kinakalkula. Mahusay na nag-type si Miss Valencia. Pagkatapos ay kinuha sa ilalim ng desk ang mga keycard. Naglagay siya ng 2 sa counter. Kayo ay nasa room 12 at 14, pangalawang palapag. Tutulungan kayo ng porter sa mga bag ninyo. Teka. Kumunot ang mga mata ni Kuya Rico. 12 at 14. Nag-book kami ng Deluxe Ocean View Suite. Dahil sa ownership transition at pag-update ng ari-arian, ilang paglilipat ang kinailangan. Naabisuhan po kayo sa email 72 oras bago ang check-in. Wala kaming natanggap na email. Ipinakita ni Miss Valencia ang monitor niya sa kanya. Ipinadala po noong Lunes ng umaga ng 9 a.m. sa email address on file morgan@outlook.com. Kinuha ni Kuya Rico ang cellphone niya. Nag-scroll ng marahas sa inbox niya. Nagbago ang mukha niya nang makita niya ito. Nagbasa siya. Tumitigas ang panga sa bawat linya. Sabi rito, tumaas ang rate ng 40% sa lahat ng serbisyo. Tama po iyan. Ang bagong pagmamay-ari ay nagpatupad ng updated pricing muli. Naabisuhan po kayo sa loob ng legal window para sa pagbabago. Ito ay tiningnan niya ako, sa wakas ay naliwanagan na. Ginawa mo ito ng sadyang, wala akong sinabi. Hindi na kailangan. Dahan-dahang tumayo si Ate Maya, lumapit sa desk, kinuha ang isa sa mga keycard na may kamay na nanginginig. Hindi pa rin siya tumingin ulit sa akin. Siguro hindi niya kaya.
Ang mga room po ninyo ay nasa pangalawang palapag, ulit ni Miss Valencia. Kasama po ang almusal, hinahain ng 6 hanggang 10 a.m. sa restaurant. Ang checkout po ay 11 a.m. Sa ika, 28. Mayroon po ba kayong ibang tanong? Binuksan ni Kuya Rico ang bibig niya. Isinara, binuksan ulit. Wala. Sabi niya sa wakas. Napakabuti. Mag-enjoy po kayo sa stay ninyo sa paraiso ng Cueva Resort. Lumapit ang porter, dala ang luggage cart nila. Sinundan siya ni Ate Maya patungo sa hagdan na parang isang taong nasa panaginip. Hinawakan ni Tita Cynthia ang braso ni Tito Ben habang sumusunod sila. Nanatili si Kuya Rico sa desk ng sandali, nakatingin sa akin ng may hindi maitago na galit. Pagsisisihan mo ito, sabi niya ng tahimik. Marahil, sabi ko. Pero hindi ngayon. Kinuha niya ang pangalawang keycard at sinundan ang pamilya niya patungo sa hagdan. Pinanood ko silang umakyat, matigas ang mga balikat ni Ate Maya, ang posture ni Kuya Rico ay naglalaman ng galit, sina Tito Ben at Tita Cynthia ay bumubulong ng apurahan sa pagitan nila. Lumapit si Marcos para tumayo sa tabi ko. Nangyari iyan eksakto, tulad ng plinano mo, sabi niya. Nangyari nga. Ano ang mangyayari kapag nakita nila ang mga room? Tiningnan ko ang relo ko. Sa humigit kumulang 3 minuto, matutuklasan nila na ang standard room ay may tanawin ng parking lot, mas mababang water pressure at mas lumang air conditioning unit. Mapapansin nila na ang presyo ng minibar ay dumoble. Mapapansin nila na ang mga bathroom amenity ay basic sa halip na premium at pagkatapos ay bababa sila rito para magreklamo. Inayos ko ang tablet ko. At magalang na ipapaliwanag ni Miss Valencia na ang lahat ay tumutugon sa nakasaad na accommodation standard at walang refund na available para sa mga booking na ginawa sa ilalim ng nakaraang pagmamay-ari. Sa mga bintana sa pangalawang palapag, nakita ko ang paggalaw sa room 12. Isang pinto na bumubukas, si Ate Maya na pumapasok, si Kuya Rico sa likod niya, huminto ng bigla sa doorway. Narinig ko ang mahinang tunog ng tumataas na boses. Nahuli ni Miss Valencia ang tingin ko mula sa likod ng desk. Tumango ako minsan. Nagsimula na ang show. Iniwan kami ng porter sa hallway. Ikinabit ni Ate Maya ang keycard niya sa lock ng room 12. Kumukurap ang berdeng ilaw bilang pahintulot. Itinulak niya ang pinto at pumasok, pagkatapos ay huminto. Pinanood ko mula sa security camera feed ng lobby sa opisina ko. Inilagay ni Miss Valencia ang monitor kung saan maaari kong obserbahan ng hindi halata. Nakatayo si Ate Maya nang walang galaw sa doorway, tinitingnan ang standard room na may tanawin ng parking lot, ang lumang kasangkapan, ang makitid na banyo na nakikita sa half-open door. Hindi ito ang deluxe ocean view suite na ipinakita sa mga larawan ng booking nila. Naglakad siya patungo sa bintana na parang isang taong nasa ilalim ng tubig, mabagal at parang panaginip ang mga galaw, hinawi ang kurtina, tiningnan ang parking lot, ang dumpster enclosure, isang maintenance shed na may nagbabalat na pintura. Itinulak siya ni Kuya Rico, pumasok sa room 14, ang espasyo na itinalaga sa mga magulang niya, nagrereklamo na. Hindi ko marinig ang mga salita sa kamera, pero malinaw ang mga gesture niya, nakabukas ang mga braso, tinuturo ang bintana. Lumabas si Tito Ben sa likod niya, nakasabit ang mukha dahil sa pag-unawa. Si Tita Cynthia ay bumagsak sa kama, hawak pa rin ang purse niya. Sa loob ng 10 minuto, tumunog ang desk phone ko. Ang boses ni Miss Valencia ay profesional. Online po si Miss Morgan tungkol sa room assignment niya. Pinakinggan ko ang recorded call kalaunan. Ang boses ni Ate Maya ay mahigpit dahil sa pinigilan na galit. Book kami ng deluxe ocean view suite. Ito ay standard room na may tanawin ng parking lot. Ang sagot ni Miss Valencia ay eksakto sa script. Humihingi po ako ng paumanhin sa pagkalito, Miss Morgan. Sa panahon po ng ownership transition, kinailangan naming maglipat ng ilang reservation dahil sa renovation scheduling. Ang rate po ninyo ay nananatili. Kaya ba naming mag-upgrade? Bayaran ang pagkakaiba? Ikinatatakot ko po na ang deluxe room ay fully booked hanggang sa checkout date ninyo. Nagbitin si Ate Maya nang walang sagot.
Kinagabihan, sinubukan nila kumain sa restoran namin, ang tanging dining option sa loob ng walking distance. Inilagay ko ang sarili ko sa isang corner table na may paperwork na nakalatag sa harap ko, sinuri ang tunay na operational report habang nananatiling nakikita, profesional, hindi naaabot, ang may-ari na nagsasagawa ng negosyo. Nang dumating ang mga menu nila, nagbago ang ekspresyon ni Kuya Rico. Inilabas niya ang cellphone niya, nag-scroll sa mga screenshot na nasave niya ng aming lumang presyo. Tumiigas ang panga niya. Nilapitan siya ng server ng may practiced patience. Hindi po tugma ang mga presyo na ito sa website ninyo. Ang bagong management po ay nagpatupad ng updated pricing kahapon, sir. Ang lahat ng platform po ay na-update ng sabay-sabay. Tumingin si Kuya Rico sa kabilang restaurant sa akin. Hindi ko pinansin ang tingin niya. Pinirmahan ko lang ang dokumento na dinala ni Miss Valencia para sa pag-apruba. Nilapitan niya ang mesa ko pagkaraan ng ilang sandali. Si Tito Ben ay sumusunod ng may pag-aalinlangan. Tumingin ako na may bahagyang atensyon. Ang mga presyo sa menu na ito ay hindi tugma sa nasa website ninyo. Bagong management, bagong presyo. Na-update kahapon sa lahat ng platform. Masyadong convenient ang timing na iyan. Negosyo iyan, Kuya Rico. Kung hindi angkop sa inyo ang rate, sigurado akong may ibang ari-arian na tatanggap sa reservation ninyo. Ang mukha niya ay namula. Ang pinakamalapit na hotel ay 15 milya ang layo. Bumalik ako sa paperwork ko. Kung gayon, sa palagay ko ay competitive ang rate namin. Tumayo siya roon ng isa pang sandali, humihinga sa ilong niya bago bumalik sa mesa niya. Ang simple nilang hapunan, hindi magarbo, entry at inumin lang, ay nagkakahalaga sa kanila ng 180 bago ang tip. Pinanood ko ang mukha ni Tita Cynthia nang dumating ang bill. Mukha siyang nakakagat ng isang bagay na maasim. Kinabukasan ay nagdala ng mga bagong komplikasyon. Sa eksaktong asing AM, nagsimula ang maintenance sa hot water system. Ang mga tubo ay tumatakbo sa mga dingding na katabi ng room 12 at 14. Ang tunog ay kahanga-hanga, paghampas, kalansing. Ang tubig ay nagmamadali sa lumang plumbing, ganap na legal, perpektong timed. Nagsagawa ako ng morning property walk through bandang 6:15. May clipboard sa kamay. Nagkataon na dumaan sa mga room nila habang lumalabas si Tito Ben na naka-bathrobe, nakatayo ang buhok, mukhang pagod na pagod. Magandang umaga. Pasensya na sa ingay. Ang mga kinakailangang repair ay matatapos bandang 7. Kinurap niya ako. Masyadong pagod para makabuo ng sagot. Nagpatuloy ako sa pag-i-inspection ko, nagtatala ng mga item sa clipboard ko na walang kinalaman sa kanya. Pagsapit ng ikatlong araw, hindi na maikakaila ang pattern. Naging hindi matatag ang wifi. Gumagana sa lobby at restaurant, misteryosong bumababa sa kanilang partikular na mga room. Nagkibit-balikat ang technician namin nang may paghingi ng paumanhin, island infrastructure. Minsan, ang mga signal ay hindi umaabot sa ilang lugar. Ang mga room service order ay naantala. Hindi labis, walang magagawa. Pero 60 hanggang 90 minuto sa halip na ang ipinangakong 30 hanggang 45. Nangyayari minsan ang kitchen backup sa panahon ng peak hours. Ang pool hours ay inayos para sa paglilinis. Ang anunsyo ay napunta sa lahat ng guest. Routine maintenance 2 hanggang 4 p.m. Araw-araw. Prime afternoon hours. Nagplano sina Tito Ben at Tita Cynthia na gugulin ang mga oras na iyon sa tabi ng pool. Ang bawat insidente ay maliit lang. Ngunit magkasama, sila ay nakakabigla. Dinokumento ni Kuya Rico ang lahat. Nakita ko siya sa bintana na kinukunan ng larawan ng tanawin niya sa parking lot, tinitingnan ang oras ng room service order niya, gamit ang phone stopwatch niya, nire-record ang pagkawala ng wifi. Bumubuo siya ng isang case, nangongolekta ng ebidensya. Para saan, hindi ako sigurado, pero hindi ito ikinabahala sa akin. Lahat ng ipinatupad ko ay nasa loob ng katanggap-tanggap na operasyon ng hotel, nangyari ang maintenance. Nagkaroon ng outage ang wifi, nakaranas ng delay ang mga kusina, walang paglabag sa anumang standard o batas, patuloy lang na abala. Noong Agosto 23, hinarap ako ni Kuya Rico, malapit sa reception. Nakabukas ang laptop, nagpapakita ng documentation. Hindi gumagana ang wifi sa mga room namin. Tiningnan ko ang screen niya. Binanggit ni Miss
Valencia ang mga issue sa connectivity. Nakipag-ugnayan kami sa service provider. Kailan ito maaayos? Tiningnan ko ang relo ko. Ipinahiwatig nila ang 24 hanggang 48 oras para sa technician availability. Ang business center at lobby ay may matatag na connection kung kailangan mo ng internet access. Ito ay katawa-tawa. Ito ay island infrastructure. Hindi ko kontrolado ang telecommunications provider schedule. Isinara niya nang padabog ang laptop niya at umalis. Pagsapit ng Agosto, 4 ng gabi, nagkakahiwa-hiwalay na ang pamilya. Naobserbahan ko mula sa bintana ng opisina ko habang nakaupo si Ate Maya nang nag-iisa sa tabi ng pool. Sa loob ng maikling oras, nanatili itong bukas. Si Kuya Rico ay naglalakad sa malapit. Nakadikit ang telepono sa tainga niya, malamang ay naghahanap ng mga alternative, walang makita sa kanilang price range. Sina Tito Ben at Tita Cynthia ay nagkukumpulan sa ilalim ng isang umbrella, bumubulong ng may mahigpit na pag-apura, paminsan-minsang tumitingin kay Ate Maya na may mga ekspresyon na hindi sympathetic. Nagbibintangan sila sa isa't isa, nagtatalaga ng pagkakamali, ang pressure ay gumagana eksakto tulad ng disenyo. Nang gabing iyon, nakita ko ang mga ilaw na nasusunog ng gabi sa room 14. Gising sina Tito Ben at Tita Cynthia, masiglang tinatalakay ang kanilang mga option, walang makita na katanggap-tanggap. Sa room 12, ang silhouette ni Ate Maya ay gumagalaw sa bintana ng paulit-ulit, naglalakad, hindi makatulog. Ang ilaw ni Kuya Rico ay nanatiling bukas pagkatapos ng hating gabi. Sa manipis na mga dingding, iniulat ng maintenance staff na nakarinig ng mga keyboard click, mabilis, agresibo na pagtatype. Nagtala ako sa tablet ko, monitoring required, pagkatapos ay bumalik sa tunay na operational business, mga vendor contract na kailangang suriin. Isang issue sa staffing. Nagtalaga si Miss Valencia ng quarterly projections para sa iba ko pang ari-arian. Ang paraiso ng kuweba ay isang totoong hotel. Pinapatakbo ko ito ng maayos. Pagpapabuti ng mga sistema, pagtugon sa tunay na mga pangangailangan sa maintenance, na nagkataon lang na nararanasan ng pamilyang Morgan ang transitional na growing pains ng bagong pagmamayari ay simpleng hindi magandang timing o perpektong timing depende sa pananaw. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ni Miss Valencia ang cell ko bandang 8. Sir, dapat mong malaman na nag-post ang pamilya ng ilang negatibong review magdamag. Hindi ako nagulat. Gaano kasama? 1 star sa 3 platform. Ang lengguwahe ay agresibo. Mga akusasyon ng discrimination at harassment. Mayroon bang mga aligasyon na totoo? Wala. Lahat ng ginawa namin ay nasa loob ng patakaran at batas. Gumawa ng mga propesyonal na tugon. Kilalanin ang kawalang kasiyahan. Tukuyin ang ownership transition. Mag-alok ng pangkalahatang pangako sa pagpapabuti ng serbisyo. Huwag makipag-ugnayan sa mga partikular na akusasyon. Nagsimula na ako. Ipadadala ko sila para sa pag-apruba mo. Binuksan ko ang mga review sa laptop ko. Ang kina Tito Ben at Tita Cynthia ay nakakalason. Owner engages in targeted harassment. Pagkatapos matuklasan ang personal na koneksyon, sistematikong sinira ang aming karanasan. Unethical business practices. Discriminatory treatment. Avoid at all costs. Ang kay Kuya Rico ay gumamit ng legal-sounding language. Breach of contract tungkol sa mga room assignment, unauthorized price increases. Ang may-ari ay may malinaw na conflict of interest. Consumer rights violations. Will be pursuing legal recourse. Binasa ko ang mga ito ng 2 beses, analytical sa halip na emosyonal. Galit sila, desperado, nangangailangan ng mga sandata na wala sila. Ang mga tugon ko na ginawa ng maingat at sinuri ni Miss Valencia ay nag-leave bandang tanghali. We regret this guest dissatisfaction. Ownership transitions occasionally require operational adjustments as we work to improve service standards. We appreciate all feedback and remain committed to providing quality, hospitality, professional, hindi naabot. Sa room 14, naisip ko si Kuya Rico na refresh ang mga review site, nakikita ang tugon ko na pagtatanto na wala itong ibinigay sa kanya para atakihin.
3 araw pa hanggang sa checkout. 3 araw pa hanggang sa harapin nila ang bill, kinakalkula sa bagong rate kasama ang lahat ng service charge, resort fee at incidentals. 3 araw pa hanggang sa bumalik sila sa Orlando at matuklasan kung ano ang ginawa ko sa bahay. Ngumiti ako ng sandali, nag-iisa sa opisina ko. Pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Ang tugon ni Kuya Rico ay lumabas online bandang 7 kinabukasan ng umaga, detalyado, methodical, nagbanggit ng mga partikular na batas na ni-research niya tungkol sa consumer protection sa Virgin Islands. Gumugol siya ng mga oras dito. Masasabi ko mula sa tumpak na timestamp, ang mga legal citation, ang desperadong profesionalismo ng isang taong nangangailangan ng leverage. Ito ay kahanga-hanga. Ito rin ay walang silbi. Pagsapit ng 9 a.m., nakaupo siya sa opisina ng isang lokal na abogado. Nalaman ko ito kalaunan kay Miss Valencia na narinig ito mula sa restaurant server namin na nakarinig kay Kuya Rico na gumagawa ng appointment sa telepono. Maliit na isla, maliit na resort, naglakbay ang impormasyon. Ang consultation ay nagkakahalaga sa kanya ng 350 senta. Alam ko dahil nagreklamo siya tungkol dito ng malakas kay Ate Maya sa hallway pagkatapos, ang boses ay dala sa kanilang bukas na pinto. Walang nakita ang abogado na may magagawa. Ang mga pagbabago sa presyo ay legal na ipinatupad na may kinakailangang notice. Ang mga paglilipat ng room sa panahon ng ownership transition ay nasa loob ng karapatan ng hotel. Ang maintenance ay routine. Ang pagkabigo ng Wi-Fi ay mga issue sa infrastructure, hindi sinadya na pagtanggi ng serbisyo. Sinabi niya, kaya tayong mag-iwan ng negatibong review o maghanap ng alternative accommodation, sabi ni Kuya Rico kay Ate Maya. Ang boses ay mahigpit dahil sa galit na bahagya lang napigilan. Iyon lang, iyon ang legal recourse natin. Ang sagot ni Ate Maya ay masyadong tahimik para marinig, pero ang follow-up ni Kuya Rico ay hindi 350 para sabihan na screwed tayo. 1 oras pagkatapos, tumunog ang telepono ko. Ang pangalan ni Ate Maya sa screen. Sumagot ako sa pangatlong ring. Hello, Ate Maya. Humihinga, rugged, hindi matatag. Pagkatapos, paano mo nagawa ito sa amin? Ang boses niya ay nababasag. Umiiyak siya. Maririnig ko ito sa kapal ng mga salita niya sa paraan na dumating sila ng may paghingal. Paano mo nagawa ito sa sarili mong anak? Pinananatili ko ang tono ko na measured, kalmado. Nagsasagawa ako ng negosyo. Gusto mo ng bakasyon nang wala ako. Mayroon ka. Pinaparusahan mo kami. Ito ay malupit. Ito ang pinili mo. Nagbibigay lang ako ng serbisyo na binabayaran mo. Pagbalik namin, ang boses niya ay tumaas sa isang bagay na malapit sa hysteria. Pagbalik namin, palalayasin ka namin sa bahay namin. Ibabenta namin ito gusto mo man o hindi. Ang yelo ay nagkristal sa dibdib ko. Ito ang sandali na inaasahan ko, inihanda. Subukan mo. 2 salita na inihatid ng patag. Final. Umiyak siya minsan, malakas at malupit. Pagkatapos ay namatay ang linya. Umupo ako sa opisina ko sa paraiso ng kuweba, hawak pa rin ang telepono at pinag-isipan ang pag-uusap. Si Ate Maya ay nalalagas. Mabuti. Si Kuya Rico ay desperado, nagtatapon ng pera sa mga abogado na hindi makakatulong sa kanya. Mas mabuti, sina Tito Ben at Tita Cynthia ay napahiya. Ang pagmamalaki nila sa mga kapitbahay ay isa na ngayong pinagmumulan ng kahihiyan, perpekto. Ngunit ang banta sa bahay ay nangangailangan ng agarang atensyon. Nag-book ako ng afternoon flight papuntang Orlando. Ang opisina ni Michael Thompson ay eksakto, tulad ng naaalala ko, modest, profesional, ang paperwork ay nakaayos sa tumpak na salansan. Handa na ang mga trust document niya, nakaprint at nakatab na may kulay na mga flag na nagmamarka kung saan ko kailangang pumirma. Ginagawa nitong hindi naaabot ang ari-arian ng wala ang malinaw na authorization mo, paliwanag niya, iniladlad ang unang pahina sa kanyang desk. Ang anak mo ay hindi makakapilit ng pagbebenta, hindi makakakuha ng inheritance rights habang nabubuhay ka, hindi man lang makakapagkontesta ng kaayusan ng walang makabuluhang legal expense. Iyan ang eksaktong kailangan ko, sinuri niya ako sandali. Maaari ko bang tanungin kung ano ang nag-udyok sa antas na ito ng proteksyon?
Family complications. Tumango si Michael ng may katalinuhan, walang tinanong pa. Pumirma rito, at lagdaan ang huling pahina. Nagtrabaho ako sa mga dokumento ng methodically. Bawat lagda, bawat inisyal, isa pang lock sa isang bagay na inakala ni Ate Maya na kaya niyang kunin mula sa akin. Nang bilhin namin ni Aling Elena ang bahay na ito noong 1999, 10 taong gulang si Ate Maya, tumatakbo sa mga walang laman na silid bago pa namin nailipat ang mga kasangkapan. Kinuha niya ang kwarto na may window seat, ipinangako sa amin na ito ay laging magiging kanya. Tinupad ko ang pangako na iyon sa loob ng 26 taon. Ngayon gusto niyang ibenta ito para bayaran ng mga credit card. Nagsasalita tungkol dito, sa desk ni Michael, binuksan ko ang credit monitoring service ko sa cellphone ko. Ako ang co-signer sa 2 sa mga card ni Ate Maya, ilang taon na ang nakalipas nang nagtatatag siya ng credit. Ang mga linked account ay ipinakita sa report ko, 48,000 sa utang. Nag-scroll ako sa mga detalye. Maraming credit card, lahat ay binuksan o makabuluhang tumaas sa loob ng huling 6 na buwan. Isang personal na loan mula sa isang predatory lender sa 18% interest, cash advances, balance transfers, ang pattern ng mga taong naglalaro, desperado, umaasa sa pera na wala pa sila, umaasa sa bahay ko. Kumuha ako ng screenshot, pagkatapos ay isa pa ng timeline. Ang debt accumulation ay bumilis noong Hunyo, sa paligid ng oras na inanunsyo ni Kuya Rico, ang bakasyon, sa paligid ng oras na sinimulan nilang planuhin, napilitin akong ibenta. Gumastos sila ng pera na inaasahan nilang makukuha mula sa equity ko. Ang lahat ay mukhang nasa ayos, sabi ni Michael. Inilagay ang kanyang notary seal sa huling pahina. I-file ko ang mga ito sa county recorder ngayong hapon. Magkakaroon ka ng kumpletong proteksyon. Inilagay ko ang isang kopya sa briefcase ko, iniwan ang isa pa kay Michael at dinala ang pangatlo sa kotse ko. Ang flight pabalik sa El Nido ay hindi aalis hanggang kinabukasan ng umaga, kaya ginugol ko ang gabi sa sarili kong bahay, ang legally protected, ganap na kontrolado kong bahay. Naglakad ako sa mga silid na gustong ibenta ni Ate Maya, hinahawakan ang mga dingding na tinulungan ni Aling Elena na pinturahan, nakatayo sa kusina kung saan kami naghanda ng almusal sa loob ng 30 taon. Maaring magbanta si Ate Maya hanggat gusto niya. Ang bahay na ito ay akin. Bumalik ako sa paraiso ng kuweba sa umaga ng Agosto 1:46. Sinalubong ako ni Miss Valencia sa opisina na may mga update. Ang pamilyang Morgan ay subdued, gumugol ng kaunting oras sa kanilang mga room, iniiwasan ang restaurant kung saan masyadong masakit ang presyo. Nakatuklas sila ng food truck, 3 milya pababa ng kalsada at naglalakad doon para sa mas murang pagkain. Naapektuhan sila ng init, ulat ni Miss Valencia. Si Mrs. Morgan, ang matanda, ay mukhang sunburned at pagod na kahapon. At ang mga review, ang mga tugon mo ay nakapost. Profesional, maikli. Nagkaroon kami ng 3 bagong booking mula kahapon. Hulaan mo kung sino ang nagbasa ng mga review at ng mga tugon namin at pinahahalagahan ang transparency namin tungkol sa transition period. Mabuti, ang mga negatibong review ay talagang nakakatulong. Naunawaan ng mga tao na ang pagbabago ng pagmamay-ari ay lumikha ng pansamantalang disruption. Ang mga sinusukat kong tugon ay nagpakita ng profesionalismo. Ang mga atake ni Kuya Rico ay backfiring. Binuksan ko ang mga review ulit. Binabasa ang mga ito na may bagong pananaw. Lahat ng galit na iyon, lahat ng mga akusasyon na iyon, lahat ng desperadong legal language na iyon, ginawa siyang mukhang hindi makatwiran, lalo na laban sa kalmado kong pagkilala sa pansamantalang kahirapan. Isa pang bagay, sabi ni Miss Valencia. Nagtanong si Mr. Morgan tungkol sa maagang checkout. Gusto niyang malaman kung ang pag-alis ng isang araw ng maaga ay makakabawas sa bill nila. Tumingin ako. Ano ang sinabi mo sa kanya? Na ang cancellation policy namin ay nangangailangan ng buong bayad para sa mga reserve date anuman ang maagang pag-alis. Kailangan pa rin niyang bayaran ang 7 gabi. Mabuti. Nag-atubili siya. Nagtanong siya kung magkano ang kabuuang final bill. Kinakalkula ko para sa kanya. Sa updated rate, lahat ng pagkain at serbisyo, resort fee, incidentals, humigit kumulang tilaan 2,200.
Higit sa doble ng kanilang budget, naisip ko. Higit sa inaasahan nila nang mayabang na ibinuhos ni Kuya Rico ang alak ko sa dining table ko. Nang sinabi ni Ate Maya na kailangan nila ng pahinga sa akin. Nang marinig niya ang halaga, patuloy ni Miss Valencia, namutla siya. Sabi, sigurado may error. Mayroon ba? Wala. Lahat ay tumpak ayon sa kasalukuyang presyo at sa paggamit nila. Kung gayon, walang error. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng Agosto 26 sa pagsusuri ng tunay na operasyon ng negosyo. Ang paraiso ng kuweba ay may mga guest bukod sa mga Morgan pagkatapos ng lahat at karapat-dapat sila sa tamang serbisyo. Inaprubahan ko ang staffing schedule ni Miss Valencia, sinuri ang quarterly maintenance budget at nakipagkita sa food vendor namin tungkol sa pagpapabuti ng supply chain. Pagsapit ng gabi, talagang pagod ako mula sa lehitimong trabaho. Sa bintana ng opisina ko, nakita ko ang pamilyang Morgan na nakaupo ng magkahiwalay sa paligid ng pool, hindi magkasama, magkahiwalay. Si Ate Maya sa isang lounge chair, si Kuya Rico sa isa pa 10 feet ang layo, sina Tito Ben at Tita Cynthia sa isang mesa. Si Tito Ben ay nagbabasa ng isang bagay sa tablet niya. Si Tita Cynthia ay nakatingin sa wala. Tumigil na silang mag-usap sa isa't isa. Ang bakasyon na labis nilang ikinatuwa, ang eksklusibong boutique resort experience na ipinagmalaki nila sa mga kapitbahay ay naging isang parusang prison sentence na tinitiis nila sa hiwalay na katahimikan. Isang araw pa hanggang sa checkout. Isang araw pa hanggang sa harapin nila ang 4,200 na bill. Isang araw pa hanggang sa bumalik sila sa Orlando at matuklasan na ang bahay ay lampas sa kanilang abot. Binuksan ko ang briefcase ko, inilabas ang kopya ng trust document at binasa ito sa huling pagkakataon. Bawat clause, bawat proteksyon, bawat garantiya ng ganap kong kontrol. Ang bahay ay akin lang. At mula sa report ni Miss Valencia, wala silang ideya kung ano ang naghihintay sa kanila. Sa checkout, pinayagan ko ang sarili ko ng isang sandali ng kasiyahan. Hindi kagalakan, hindi kalupitan, ang malamig na kasiyahan lang ng mga piraso na bumabagsak sa lugar, eksakto tulad ng disenyo. Pagkatapos ay ibinalik ko ang dokumento sa briefcase ko at ikinadado ito. Bukas ay magdadala ng mga huling galaw. Ngayong gabi ay hahayaan ko silang umupo sa kanilang mamahaling mediocrity, ang kanilang mga sirang pangarap sa bakasyon, ang kanilang nagkakahiwa-hiwalay na pagkakaisa ng pamilya. Ngayong gabi, hahayaan ko silang magtaka kung ano pa ang plinano ko, malalaman nila sa lalong madaling panahon. Ginugol ko ang Agosto 26 sa pagsusuri ng huling detalye kay Miss Valencia. Ang pamilyang Morgan, iniulat niya, ay humiling ng maagang checkout, aalis sa ika-20 sa halip na ika-28. Sinusubukan na tumakas ng isang araw ng maaga na parang ang pag-alis ng mas maaga ay buburahin ang nangyari. Mukhang sabik silang umuwi. Sabi ni Miss Valencia, nang may diplomacy, imahinasyon ko na lang. Binuksan niya ang account nila sa screen niya. Ang final bill ay handa na para suriin. Sinuri ko ang itemization, mga room charge sa kasalukuyang rate, restaurant meal, room service order, resort fee, incidentals, bawat singil ay lehitimo, bawat presyo ay legal na nakapost, ang matematika ng kahihinatnan ay kinakalkula hanggang sa huling dolyar. Iproseso ito eksakto tulad ng ipinapakita. Sabi ko, walang pagsasaayos. Umaga ng ika-27. Pinanood ko mula sa bintana ng opisina ko habang nagdadala sila ng luggage sa reception area. Si Tito Ben ay gumagalaw ng dahan-dahan, mukhang mas matanda kaysa sa isang linggo na ang nakalipas. Nanatili si Tita Cynthia na nakasuot ng sunglasses sa kabila ng pagiging nasa loob. Ang posture ni Kuya Rico ay matigas, kontrolado ang galit sa bawat galaw. Si Ate Maya ang huling naglakad, nakakurba ang mga balikat, lumiit. Binati sila ni Miss Valencia ng may propesyonal na kagandahang loob. Magandang umaga, magche-check out na. Inilagay ni Kuya Rico ang mga keycard niya sa counter ng may katumpakan. Oo, maagang pag-alis. Siyempre, ang mga daliri ni Miss Valencia ay gumalaw sa keyboard. Ang printer ay umalulong, gumawa ng final bill.
Inilagay niya ito nang nakaharap pababa sa counter. Iniladlad ito patungo kay Kuya Rico nang may practiced grace. Kinuha niya ito nang may kumpiyansa, binaliktad. Ang kamay niya ay nagyelo sa ere. Hindi ko marinig ang eksaktong mga salita niya mula sa opisina ko, pero nakita ko ang bibig niya na bumuo sa kanila. Sabi rito, 4,200. Ang sagot ni Miss Valencia ay kalmado, ni-rehearse. Nag-gesture siya sa itemized breakdown, ipinaliwanag ang bawat seksyon. Updated rate, dining expense, resort fee, lahat ay documented, lahat ay legal. Tumataas ang boses ni Kuya Rico. Ang ibang guest sa lobby ay tumingin, pinanatili ni Miss Valencia ang kanyang profesional na composure, tinutukoy ang mga term and condition, ownership transition clause, email notification na ipinadala noong Agosto 19. Inilabas ni Kuya Rico ang credit card niya, tinapik ito sa terminal, declined, sinubukan niya ulit, inilagay ang PIN ng mano-mano ngayon, declined, kinuha niya ang ibang card, ang terminal ay beep ng pagtanggi. Ang mukha niya ay puti na ngayon, isang sheen ng pawis na nakikita sa noo niya sa kabila ng air conditioning. Humarap siya kay Tito Ben. Hindi ko marinig ang palitan, pero dahan-dahang umiling si Tito Ben, nakatingin sa sahig. Hinila ni Tita Cynthia ang purse niya, palapit sa katawan niya, protective, lumapit si Ate Maya. Hindi siya nagsalita, hindi tumingin sa mga mata ni Kuya Rico, inabot lang kay Miss Valencia ang credit card niya at tiningnan ang dingding habang pinoproseso ang transaction. Approved. Kinuha niya ang receipt, itiniklop ng hindi tumitingin at inilagay sa purse niya. Ang pamilya ay lumipat patungo sa labasan na parang mga taong umalis sa isang ospital pagkatapos ng masamang balita, mabagal, tahimik, talunan. Hindi ko sila pinanood na umalis, hindi na sila ang ikinabahala ko. Dumating si Miss Valencia sa opisina ko 1 oras pagkatapos. Umalis na sila. Salamat sa paghawak niyan ng propesyonal. Mahirap panoodin, huminto siya kahit alam ang context. Ang mga kahihinatnan ay laging mahirap. Iyan ang nagpapabisa sa kanila. Lumipad ako pabalik sa Orlando kinagabihan. Habang naglalakbay sila sa mabigat na katahimikan, naisip ko iyon, ang 4 sa kanila ay hindi makatingin sa isa't isa. Si Kuya Rico ay nakatingin sa bintana ng eroplano. Si Ate Maya ay nakapikit ang mga mata. Sina Tito Ben at Tita Cynthia ay nakaupo sa ibang hilera. Sinuri ko ang operational report ni Miss Valencia para sa linggo. Ang paraiso ng kuweba ay gumana ng maayos. Ang ibang guest ay nag-iwan ng positibong review. Ang mga negatibong review ng pamilyang Morgan ay talagang nagpataas ng booking. Pinahahalagahan ng mga tao ang transparent. Profesional kong mga tugon. Ang negosyo ay matatag. Ang paghihiganti ay kumpleto. Tinantiya ko ang lahat ng tumpak. Habang nasa El Nido sila, inihatid ni Attorney Crisostomo ang mga trust document sa bahay ko. Iniwan sa isang legal na envelope sa mesa ng kusina kung saan hindi nila maaaring makaligtaan. Darating sila sa bahay na pagod, napinsala sa pinansyal, nagkakahiwa-hiwalay sa emosyonal at makikita nila ang envelope na naghihintay. Lumapag ako sa Orlando kinagabihan pero hindi ako umuwi. Nag-stay sa isa sa mga hotel ko. Ang boutique property sa Winter Park, maganda pero hindi mayabang. Gusto kong matuklasan nila ang mga dokumento nang wala ako doon. Gusto kong basahin nila ang mga rental term, ang trust structure, ang katotohanan na ang bahay na pinlano nilang ibenta ay ganap na lampas sa kanilang abot. Kinabukasan ng umaga, Agosto 28, bumalik ako sa bahay ko. Ang kusina ay nagpakita ng ebidensya ng galit ni Kuya Rico. Ang mail ay nakakalat sa sahig. Isang decorative bowl na basag. Isang dent sa dingding malapit sa counter. Ang legal na envelope ay punit-punit. Ang mga dokumento ay nakakalat sa mesa. Nandito sila. Natuklasan nila ang katotohanan at umalis sila. Nilinis ko ang basag na bowl, sinasalansan ang mail, iniwan ang dent sa dingding. Ang ebidensya ay kapaki-pakinabang minsan. Tumunog ang telepono ko kinagabihan. Si Tito Ben. Mang Dante. Ang boses niya ay maingat, measured. Gusto kong humingi ng paumanhin para sa kondisyon na iniwan namin ang kusina mo. Nagalit si Kuya Rico. Napansin ko, ako at si Tita Cynthia ay walang ideya tungkol sa sitwasyon ng bahay. Kung alam namin,
Hindi sana kinuha ang bakasyon na ipinagmalaki ninyo sa mga kapitbahay ninyo. Katahimikan. Pagkatapos ng tahimik, nagtanong ang mga Henderson kung kumusta ang eksklusibong resort. Nakita nila ang mga review online. May nagpost ng mga larawan. Sigurado akong nakakahiya iyon. Si Tita Cynthia ay nahihiya. Sinabi namin sa lahat na ito ay magiging isang luxury vacation. Ito ay isang bakasyon sa isang resort. Ang luxury ay ang assumption ninyo. Bumuntong hininga siya ng dahan-dahan. Sina Kuya Rico at Ate Maya ay pansamantalang nag-i-stay sa amin hanggang sa maayos nila ang mga bagay. Iyan ay mapagbigay sa iyo. Hindi talaga. Halos hindi namin kayang bayaran. Ang lawyer consultation, ang mga gastos sa pagkain, ang pagpapalit ng mga flight, kulang na kami sa pera. Wala akong sinabi. Ano ang sasabihin? Inihanay nila ang sarili nila sa mga plano ni na Kuya Rico at Ate Maya. Nakibahagi sila sa pag-alis ko. Nag-enjoy sa ideya ng isang bakasyon na hindi ako karapat-dapat na dumalo. Ngayon, nararanasan nila ang resulta. Mang Dante, may paraan ba? Wala. Hindi mo alam kung ano ang itatanong ko. Oo, alam ko. At ang sagot ay wala. Gumawa ka ng mga pagpipilian. Ito ang mga kahihinatnan. Nagbitin siya ng walang paalam. 3 oras pagkatapos, tumawag si Ate Maya. Hindi ako sumagot. Nag-iwan siya ng voicemail. Basag, umiiyak, halos hindi maintindihan. Isang bagay tungkol sa 1,800 sa isang buwan. Isang bagay tungkol sa utang. Isang bagay tungkol kay Kuya Rico na sinisisi siya dahil sa hindi ako kinontrol. Pinakinggan ko ito minsan. Pagkatapos ay binura ito. Ito ang eksaktong kailangang mangyari. Kailangan nilang umupo sa ginawa nila, unawain ang buong bigat ng kanilang mga pagpipilian. Ang mga luha ni Ate Maya ay hindi pa pagsisisi. Sila ay self-pity. Umiiyak siya dahil sa mga kahihinatnan, hindi dahil sa tunay niyang nauunawaan ang kanyang mga pagkakamali. Nang gabing iyon, nag-iisa sa bahay ko na may lumang kurtina at kupas na kasangkapan, naglakad ako sa mga silid na nagpalaki kay Ate Maya mula pagkabata hanggang pagtanda. Ang kwarto niya ay mayroon pa ring window seat kung saan siya nagbasa ng mga oras. Ang kusina ay mayroon pa ring step stool na binuo ko para matulungan niya si Aling Elena magluto. Ang bahay na ito ay puno ng mga alaala ng isang anak na minahal ko ng walang kondisyon. Ang anak na iyon ay nawala sa kung saan. Baka bumalik siya, baka hindi. Pero ginawa ko ang kailangan kong gawin. Ipinakita sa kanya na mahalaga ang respect, na ang mga tao ay hindi resource, na ang mga ama, kahit na may katamtamang bahay at lumang jacket, ay may dignidad na hindi dapat basta-basta tapakan. Kung matututo siya mula rito ay nasa kanya na ngayon. Tinuruan ko ang aralin, ang iba ay sa kanya na upang alamin. 2 araw ang lumipas bago siya kumatok sa pinto ko. Binuksan ko ito at nakita si Ate Maya na lumiit. Walang makeup, simpleng damit. Pagod na pagod. Pa, pwede ba tayong mag-usap? Tumabi ako. Umupo siya sa gilid ng sofa, nakatiklop ang mga kamay. Naging masamang anak ako. Palagi kang nandyan, at tinrato kita na parang hindi ka nakikita. Humihingi ako ng tawad. Pinanatili ko ang ekspresyon ko na neutral. Hindi ko ginawa ito para sa paghihiganti. Ginawa ko ito para ipakita sa iyo kung ano ang hitsura ng respect. Tumango siya. Bumabagsak ang luha. Hindi ko siya inalo. Kailangan niyang umupo sa bagay na ito. Bumalik siya noong Setyembre 2. Maghihiwalay na kami ni Kuya Rico. Sinisi niya ako dahil sa hindi kita kinontrol. Ipinakita niya sa akin ang mga divorce paper, mga credit counselor appointment, mga aplikasyon sa trabaho. Nagsasagawa ako ng responsibilidad. Sumulat ako ng 2 option sa papel. Una, bayaran mo at ni Kuya Rico ang utang ninyo, pagkatapos ay tapos na tayo. Pangalawa, manatili ka ng nag-iisa, magbayad ng upa, magtayo ulit ng independyente. Baka maayos namin ang mga bagay. Tinuro niya ang opsyon 2 ng walang pag-aalinlangan. Walang pera mula sa akin, walang shortcut. Sigurado ako. Setyembre 5, nagdala siya ng murang sandwich. Kumain kami sa terrace. Ipinakita ko sa kanya ang hotel portfolio ko, 4 na ari-arian, milyon-milyong asset. Ito ay ikaw palagi.
Ang boses niya ay nabasag. Hindi ko gusto na baguhin ka ng pera, pero nagbago ako. Naging isang tao ako na nakikita ka bilang resource, hindi ama. Umupo kami habang lumulubog ang gabi, hindi pa pagpapatawad. Kailangan iyon ng oras, pero hindi na rin digmaan. Parehong oras sa susunod na linggo? Tanong niya. Parehong oras. Pagkaalis niya, nanatili ako sa terrace. Iniisip ang binuo ko, hindi ang katamtamang buhay na inakala nila, kundi ang matagumpay na buhay na matagal ko nang nabubuhay. Hindi nila kailanman sinubukang makita iyon. Ngayon ay nagsisimula na si Ate Maya. Naglagay ako ng mga boundary, humingi ng respect, ipinakita sa kanya na ang mga kahihinatnan ay hindi kalupitan, sila ay kalinawan. Hindi ito tungkol sa pagsira sa kanya. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng sarili kong dignidad, pagtuturo sa kanya na ang mga tao ay karapat-dapat sa basic consideration na ang respect ay hindi automatiko, lalo na mula sa pamilya. Kumatok ulit si Ate Maya sa sumunod na linggo at sa linggo pagkatapos. Sa bawat pagbisita siya ay mas grounded. Nanatili akong nagbabantay, hindi nag-alok ng tulong pinansyal, pero nagpakita ako. Dahil ang paghihiganti ay hindi tungkol sa pagsira sa iba. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng sarili mong dignidad, pagpapakita ng mga kahihinatnan, at pagkatapos kung magpapatunay silang karapat-dapat, pag-aalok ng posibilidad ng redemption. Si Ate Maya ay nagtatrabaho para sa kanya. Kung kikitain niya ito ay mananatiling makikita, pero sinusubukan niya at handa akong hayaan siyang subukan, sapat na iyan ngayon. Kung gusto mo ang kwentong ito, like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impression sa kwento sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, mag-click sa box sa kaliwa.